Paano kung sinaktan ng isang malupit na henyo ang kanyang sariling mga magulang? Matapos ang trahedya sa gabing iyon, nahuli siya ng pulisya na nakatayo sa harap ng mga abo. Bagamat hindi nila nahanap ang baril na ginamit sa krimen, nakakita ang mga pulis ng isang bala sa labi ng katawan ng kanyang mga magulang. Ang balita tungkol sa kaso ay nagdulot ng matinding pag-uusap sa publiko sa loob ng mahabang panahon. May mga nagsasabi na ang babaeng kilala bilang isang henyo ay bumaril at pumatay sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, upang sirain ang ebidensya, sinunog niya ang bahay kung saan nakatira ang pamilya. Subalit, mayroon ding nagsasabi na siya ay walang kasalanan dahil walang natagpo ang ebidensya ang pulisya na nagpapatunay na kasama niya sa bahay ang kanyang mga magulang. Bukod pa rito, hindi rin nagbigay ang pulisya ng motibo kung bakit sinaktan ng batang babae ang kanyang mga magulang. Pagpasok pa lamang sa kulungan, hindi nagtagal ay biktima na siya ng pang-aabuso ng isang gwardiya. Lalo siyang nasaktan nang pagkatapos siyang hawakan ay ininsulto pa siya, sinasabing parang flat screen TV ang kanyang katawan. Walang pag-aalala sa mukha, kalmado siyang bumalik sa kanyang upuan. Pagkatapos ay malamig na binali niya ang chopstick sa kanyang kamay nang walang nakakaalam. Sa huli, ginamit niya ang mga chopstick bilang sandata upang saksakin sa liig ang malupit na gwardiya. Isang bagong dating na bilanggo ang naglakas loob na patagong saksakin ng chopstick sa liig ang masamang gwardiya. Dahil sa insidenteng iyon, tinawag siyang batang demonyo ng mga tao sa kulungan. Ang 18 taong gulang na babaeng ito ay si Ea Duum, isang tanyag na pangalan sa mundo ng kasamaan. Noon, dahil sa pagbaril at pagsunog sa kanyang mga magulang, binigyan siya ng gobyerno ng 5 taong sentensya. Pagkalipas ng maraming taon, ang dating matapang at brutal na babae ay nag-iba na ng anyo. Walang sinuman ang makakahula sa kanyang kahanga-hangang nakaraan sa pagtingin sa marangal at kalmadong babae sa kanilang harapan. Hindi nakaramdam ng anuman si Ea Duum habang nagbabasa ng libro at nagpapainit sa araw malapit sa bintana. Isang grupo ng mga bagong dating na basagulero ang naasar nang makita siya. Sa pag-aakalang maaari siyang gawin ang lahat ng gusto niya dahil sa kanyang laki, kinuha niya ang libro ni Duum at itinapon ito. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Duum. Tinignan niya lang ang babae at sinabihan ito na ilagay ang sarili sa kanyang tamang lugar. Sa kabila ng matinding tensyon, hindi pa rin naiintindihan ng babae ang kaseryosohan ng sitwasyon. Nang gabing iyon, habang siya ay natutulog, isang hindi kilalang likido ang nagpagising sa kanya. Nakita niya si Duum na may hawak na napaka-espesyal na tubo na nakatutok sa kanyang mga mata. Pagkatapos, mahinahon at malumanay na nagsalita si Duum sa babae. Paano kaya kung hindi sinasadyang mahulog ko itong espesyal na likido sa iyong mga mata? Marahil, mawawalan siya ng paningin sa pinakamadaling paraan. Ang bawat salita na lumabas sa maliit at magandang bibig ni Duum ay nagdulot ng lamig sa katawan ng babae. Nang maintindihan niya ang sitwasyon, walang tigil siyang nagmakaawa kay Duum na huwag siyang saktan. Alam niyang mali ang kanyang ginawa nang kalabanin niya ang pinakabatang big boss sa kulungan. Kaya di nagmakaawa siya kay Duum na patawarin siya sa kanyang pagkakamali. Mula ngayon, siya na ang mag-isa na maglalaban ng maruruming damit ni Duum. Nang marinig ito, kumalma si Duum at itinapon ang tubo sa kanyang kamay. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na siya makatulog ng mahimbing tulad ng ibang normal na tao. Pagkaraan ng ilang sandali, muling lumabas ang balita tungkol sa kaso ni Duum. Kaya pala, 10 taon na ang nakalipas, sa lugar ng krimen, bukod kay Duum, mayroon pang ibang tao, at siya ang totoong salarin. Pagkatapos ng maraming taon ng investigasyon, natuklasan ng pulisya na ang totoong salarin ay si Ea Chung-sik, na dating naaresto dahil sa pagnanakaw ng baril. Sa panahon ng investigasyon, prangkang inamin ni Ea Chung-sik na siya ang nanakit sa mga magulang ni Duum. Kasabay nito, nakita din ng batang abogado na si Han Muiang ang nakakagulat na balitang ito. Si Muiang ay kilala sa industriya bilang ang pinakamagaling na abogado sa pagtatalo sa korte. Kaya karamihan sa mga kasong hinahawakan niya ay nananalo. Mula nang mag-abogado siya, isang beses lang siyang natalo sa isang napakahirap na kaso. Kahit na napakahusay niyang makipagtalo, mayroon siyang labis na pakikiramay sa ibang tao, kaya madali siyang makisimpatya sa mga mahihina. Dahil dito, madalas siyang bumibisita sa psychiatrist para magpagamot. Ngunit sinabi ng doktor na kailangang regular na bumalik si Muiang para sa check-up bago lumala ang kanyang sakit. Pagkatapos nito, dahil lang sa nakita niya ang balita tungkol sa kaso ni Duum, hindi na nakatulog ng mahimbing si Attorney Muiang. Isang babae na nasa pinakamagandang edad ng kanyang buhay, ngunit kinailangan magsilbi sa loob ng 10 taon. Kaya, ang kanyang dating maliwanag na buhay ay biglang nawasak. Ilang beses ba sa buhay ng isang tao ang 10 taon, kaya sinuman ay malulungkot. Habang iniisip ito, lalong nakaramdam ng pakikiramay si Muiang sa kawawang babae. Dahil dito, nagpasya siyang hanapin ang katotohanan para kay Duum. Gaano man kahirap, sisiguraduhin niyang mananagot sa batas ang totoong salarin. Sinabi niya ito at kinabukasan, personal na tinanggap ni Muiang ang kaso mula sa hepe, at matagumpay siyang naging abogado ni Ea Trong. Hindi nagtagal pagkatapos tanggapin ang kaso, agad na pumunta si Muiang sa kulungan upang interbyuhin ang kanyang kliyente. Nakahanap ng ginto.
Upang mapagtanto na si Muiang ang pinakamahusay na abogado sa pagtatalo, si Trong Ethie ay nagbigay agad ng mga kakaibang hiling. Inaasahan niyang mababawasan ang kanyang sentensya upang makulong lamang siya sa loob ng 10 taon. Sa kabila ng walang tigil na pagdaing ng lalaki, kalmadong tinanong lamang ni Muiang kung bakit niya pinatay ang ibang tao. Sinong mag-aakala na si Trong Ethie ay kalmadong sumagot na ginawa niya ito upang masatisfy ang kanyang personal na interes. Pagkatapos basahin ang sulat ng pag-amin ng demonyong ito, napansin ni Muiang ang ilang mga problema. Noon, pagkatapos barilin at patayin ang mga magulang ni Duum, naisip niyang sunugin ang buong bahay. Kaya nagtataka siya kung bakit pinilit nito ang isang batang babae na sunugin ang katawan ng kanyang mga magulang. Ngunit sa mata ni Trong Ethie, napakakaraniwan lang nito. Hindi ba tungkulin ng isang anak na sunugin ang mga magulang? Upang maging isang mabuting anak, kailangang sunugin ni Duum ang kanyang mga magulang. Nang marinig ang mga salitang lumabas sa bibig ng demonyo, agad na kumulo ang dugo ni Muiang sa galit. Kinabukasan, agad niyang hinanap ang taong namamahala at prosecutor ng kaso. Sa pagkakataong ito, nais niyang hilingin sa prosecutor na ibigay ang sentensyang kamatayan kay Trong. Ngunit wala nang magagawa ang prosecutor kundi sundin ang batas. Nang mapansin ni Muiang na ayaw siyang tulungan nito, wala na siyang magagawa. Kung ganoon, wala siyang ibang pagpipilian kundi lutasin ang problema sa sarili niyang paraan. Nang araw na iyon, kumalat sa social media ang transcript ng pag-uusap nila ni Trong Ethie. Pagkatapos na ma-post ang audio recording, agad itong nagdulot ng malaking galit sa mga mamamayan ng Korea. Lahat ay nagalit nang makita ang walang pagsisisi at walang puso na ugali ni Trong Ethie. Sa ilalim ng matinding presyon mula sa publiko, sa wakas ay naglabas ng hatol ang korte. Dahil sa kanyang krimen, kailangang manatili si Trong Ethie sa kulungan habang buhay. Sa loob ng kulungan, pinuri ni Duum si Han Muiang nang mabasa niya ang balita. Pagkatapos na nakakagulat na pangyayaring iyon, napawalang sala si Duum at pinalaya. Gayunpaman, dahil sa krimen na pananaksak niya sa gwardiya, kailangan pa rin siyang magsilbi ng 2 taong sentensya. Sa araw ng kanyang paglaya, personal na naghanda si Muiang ng isang damit para sa kanya dahil sa takot na wala siyang maisusuot. Pagbalik niya sa law firm, muling hiniling ni Duum kay Muiang na maging abogado niya. Sa pagkakataong ito, gusto niyang magdemanda upang makabawi sa emosyonal na pinsala at sa mga taon ng kanyang kabataan na nasayang. Kinabukasan, nakipagkita si Muiang kay Duum sa isang tahimik na cafe. Sa una nilang pagkikita, nag-order siya ng 3 uri ng inumin na paborito ng mga babae. Ang dahilan kung bakit siya nag-order ng tig-isa sa bawat uri ay dahil hindi niya alam kung ano ang gusto ng mga estudyante ngayon. Ngunit ang tila walang sinasadyang kilos na ito ay nagpaiyak kay Duum sa sobrang pagkasentimental. Nang makita siyang umiiyak, agad na ipinaliwanag ni Muiang na hindi ito isang date. Ang babaeng ito ay si Duum, ang kawawang estudyanteng nakulong sa loob ng 10 taon dahil sa panloloko. Sa tulong ng matuwid na abogado na si Han Muiang, napalaya siya kahapon. Sa kanyang paglaya, muling humingi ng tulong si Duum kay Muiang upang maging kanyang abogado. Nais niyang gamitin ang batas para humingi ng kabayaran mula sa estado. Sa nakaraang 10 taon, dahil sa maraming pinagdaanan, naging malamig at nag-iisa si Duum. Ngayon, ang maliit na kilos ni Muiang ay nakatulong sa kanyang maramdaman ang init ng pagkatao. Pagkatapos ay, habang kumukuha ng tissue, biglang napansin ni Muiang na isa palang mahusay na aktres si Duum. Sa labas, patuloy siyang umiiyak na nagpapadama ng awa sa ibang tao. Ngunit sa loob, tuwang-tuwa siya habang dinadaan-daan ang kanyang mga paa. Kitang-kita na ang lahat ng luha na ipinakita niya kanina ay peke lang. Bigla na lang naalala ni Muiang ang sinabi ng doktor na si Mujiin. Dahil sa kanyang sobrang empatya, kailangan niyang iwasan ang mga ganitong uri ng tao sa kanyang buhay. Sila ay mga taong nagpapanggap na mabait upang samantalahin ang awa at kabutihan ng iba para sa kanilang sariling kapakinabangan. At ang mga taong puno ng empasya, tulad ni Muiang, ay mas madaling maging biktima nila. Napagtanto ni Muiang na maaaring sinasamantala siya ni Duum, ngunit upang hindi siya mabuking, hindi niya ito ipinaalam. Nang makauwi siya, sinimula ni Muiang na siyasatin si Duum. Una, pinuntahan niya ang mga kamag-anak ni Duum upang alamin ang tungkol sa babae. Sinabi niya kay Muiang na si Duum ay isang taong may matinding karamdaman sa pag-iisip at marahas. Sa unang araw pa lang niya sa kulungan, sinaktan na niya ang gwardiya na naging dahilan ng matinding pinsala nito. Pagkatapos, nagpunta siya sa gwardyang nangasiwa kay Duum noong siya ay nakakulong pa. Sinabi ng gwardiya na isang gabi, ginamit ni Duum ang isang pantusok na straw upang takutin ang kanyang kasama sa selda. Ang kanyang brutal na kilos ay nagpaantok sa kasama sa selda ng dilat ang mata. Hindi lang iyon, sinabi rin ng gwardiya na si Duum ay isang taong may mataas na V. Bago siya makulong, marami na siyang kasaysayan ng panloloko, ngunit walang nahanap na ebidensya ang pulisya.
Ang gwardiya ay naniniwala rin na si Duum ang salarin na nanakit sa kanyang mga magulang. Nang marinig ang sagot ng dalawang tao na ito, lubos na nalito si Muiang. Dahil si Duum ay nasa ilalim ng probation, kailangan niyang regular na mag-ulat ng kanyang mga galaw sa mga kinaukulan. Tinatawag si Johan bilang supervisor ng kanyang pag-ugali, kaya bawat gabi bago magnegatibo 8 ng gabi, kailangang iulat ni Duum ang kanyang lokasyon sa kanya. Dahil kalalabas pa lang niya sa kulungan at walang pera, nagpa siya si Duum na subukang kumita ng 150 bilyong won sa isang araw. Una, pumunta siya sa isang segundamanong tindahan ng bag at kinuha ang isang peking sertipiko ng pulisya na ginawa niya noon. Sabi niya na ang mga magnanakaw ay nagbebenta ng mga nanakaw na paninda sa malapit, kaya kailangan niyang magdala ng ilang bag pabalik upang imbestigahan. Pagkatapos, ginamit niya ang parehong paraan upang linlangin ang isang valido sa isang tindahan ng damit at isang tindahan ng alahas. Pagkatapos magbihis ng maganda, pumunta siya sa unang palapag ng kasino at ginamit ang isang trick upang makuha ang tiwala ng isang batang mag-asawa. Mula sa murang edad, si Duum ay isang henyo na may kahangahangang memorya. Kaya, sa isang mabilis na tingin lamang sa pahayagan ng araw na iyon, agad niyang makakabisado ang buong nilalaman ng pahayagan. Hindi naniwala ang mag-asawa, kaya tinanong nila siya ng ilang katanungan, ngunit sinagot niya ang lahat ng ito nang walang kahirap-hirap. Ipinagmalaki ni Duum na mayroon siyang napakahusay na memorya at nanalo siya ng 50 milyong dolyar sa isang kasino sa Amerika. Nang maglaon, inalok siya ng mag-asawa na gamitin ang kanyang memorya para tulungan silang manalo ng pera at hahatiin nila ang kita sa 50 tandang bawas 50. Nang marinig ito, mabilis na ginamit ni Duum ang kanyang super memory kasama ang statistics at probability na nagpanalo sa kanya ng 100 milyong chips. Sa puntong ito, hindi na mapakali ang may-ari ng kasino. Nagduda silang nagdaya si Duum, ngunit matapos imbestigahan, nalaman nilang hindi. Sa huli, kinailangan ng kasino na bigyan siya ng 150 bilyong won na cash at ipasok siya sa blacklist ng kasino. Matapos makuha ang pera, sinabihan niya ang delivery guy na ibalik ang mga damit, bag, at alahas na nakuha niya sa mga may-ari, gamit ang pangalan ng pulisya. Nang makarating si Duum sa kanyang tirahan, nakita niya si Johan na matagal na siyang hinihintay. Tinanong siya ni Johan kung ano ang ginawa niya ngayong araw, at sumagot si Duum na nag-asikaso lang siya. Dahil hindi siya naniniwala, pinilit ni Johan na buksan niya ang kanyang bag upang tingnan kung ano ang nasa loob. Nakita niyang ayaw buksan ni Duum ang bag, kaya inagaw niya ito. Biglang lumitaw si Muiang sa likod at binalaan si Johan na nilalabag nito ang pribadong karapatan ng kanyang kliyente. Pagkatapos ay, inutusan niya si Johan na ibalik ang bag kay Duum nang hindi ito tinitingnan. Nang malaman ni Johan na abogado si Muiang, ibinalik niya ang bag at umalis ng nalilito. Ngunit sa sandaling umalis si Johan, agad na binuksan ni Muiang ang bag ni Duum. Tumingin agad si Muiang kay Duum na puno ng pagdududa. Nakulong siya sa loob ng 0 taon at 2 araw pa lang siyang nakalabas, saan siya nakakuha ng ganoong karaming pera. Nang makita ni Duum na nabuking siya, hindi na siya nagpanggap at sinabing legal ang paraan ng pagkuha niya ng pera ngayong araw. Nang marinig ito, naniwala si Muiang sa kanya at hindi na nagtanong pa. Nang makauwi siya, inaral ni Muiang ang kaso ni Duum sa loob ng 0 taon. Ayon sa record, pinatay ni Duum ang kanyang mga magulang at sinunog ang kanilang bahay upang sirain ang ebidensya. Nang umaga, nahuli si Duum ng pulisya sa tabi ng mga abo. Sa natitirang bahagi ng katawan ng mga magulang ni Duum, natagpuan ng pulisya ang bala, ngunit hindi nila nahanap ang baril na ginamit sa krimen. Si Duum ay sumali sa pambansang paligsahan ng katalinuhan para sa mga kabataan. Hindi lang iyon, nanalo pa siya ng gintong medalya, kaya maraming tao ang nagbigay pansin sa kaso noon. Ngunit ang lubos na nagpagduda sa mga tao ay walang anumang ebidensya sa nasunog na bahay na nagpapatunay na doon nakatira si Duum. Ibig sabihin, hindi niya kasama ang kanyang mga magulang. Bukod pa rito, ang motibo sa kanyang pagpatay sa ibang tao ay hindi rin malinaw sa sentensya. Sa kabila ng maraming kaduda-dudang aspeto, ang kaso ay mabilis na naresolba dahil sa pressure ng publiko. Si F. Duum, na may mataas na V, ay hindi man lang nagtanggol sa sarili. Kinabukasan, sinabi ni investigador Ryu Jae-hyuk kay Han Muiang na matapos makulong si A. Chung-sik, may nagpapadala sa kanyang pera bawat buwan. Ibig sabihin, nagpapanggap si A. Chung-sik na nagkasala para sa iba o may kasabwat pa siya sa labas. Posible ring tumanggap si A. Chung-sik ng pera para ipagtanggol si F. Duum. Pinuntahan ni Han Muiang si F. Duum para tanungin kung sino talaga ang totoong salarin, pero hindi siya sinagot nito. Tulad ng dati, ginawa ni Johan ang kanyang trabaho at araw-araw siyang nagpapakita sa tamang oras para tanungin si Duum tungkol sa kanyang mga galaw. Ngayon, kabisado na ni Duum ang numero ni Johan, ngunit naasar siya, kaya inutusan niya ang kanyang tauhan na si Jajong na bantayan si Johan. Bakit may mga tauhan si Duum pagkalabas niya ng kulungan at anong uri sila ng organisasyon? Ipinaliwanag ko ito sa susunod na bahagi ng video. Mabilis na nagpadala si Jajong ng isang peking link sa telepono ni Johan. At natural, binuksan ni Johan ang link at nag-install ng isang API sa kanyang telepono. Mula noon, ang bawat galaw ni Johan ay nasa kamay ni Duum. Pagkatapos, nagpadala si Duum ng isang tao upang maghanap ng ebidensya ng mga krimen ni Johan.
Kumuha si Zingo ng larawan ni Johan na lihim na nakikipagsabuatan sa mga magnanakaw. Tinatakpan niya ang mga magnanakaw at pagkatapos ay ibibigay nila sa kanya ang pera. Kinuha ni Duum ang ebidensya at hinahanap si Johan na nagbabanta na huwag na siyang babantayan muli. Sa kabilang banda, narinig ni Muyian ang balita mula kay Ryu Jae-hyuk. Ang dahilan kung bakit wala si Duum sa bahay noong nangyari ang krimen ay dahil estudyante siya ng Red Eye Group. Ang Red Eye ay isang institusyon na itinayo ng mga pamilyang negosyante sa Korea. Nagre-recruit ang institusyong ito ng mga mag-aaral na may mataas na big mula sa buong Korea. Higit pa rito, binibigyan din ng grupo ng libreng tirahan at pagkain ang mga estudyanteng ito at isa rin si Duum sa kanila. Gayunpaman, nang hanapin ni Muiang ang Red Eye online, wala siyang nakitang impormasyon tungkol dito. Dito na nagsimulang maghinala si Muiang na may tinatago ang Red Eye Group. Pagkatapos, inimbitahan niya si Duum para tanungin kung ano ang kanyang tinatago. Mayroon bang hindi masabi sa pagkamatay ng kanyang mga magulang? Sa huli, sinabi ni Muiang kay Duum na magsalita siya at gagawin niya ang lahat para matulungan siyang lutasin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, wala pa rin siyang natanggap na sagot mula kay Duum. Kung hindi sasabihin ni Duum, wala siyang magagawa kundi tanungin si A. Chung-sik. Tinanong niya si A. Chung-sik kung sino ang nagpapadala sa kanya ng pera buwan-buwan at kung sino talaga ang kriminal. Minsan nang ipinagkanulo si A. Chung-sik kaya natural lang na hindi siya kakagat sa pain sa pagkakataong ito. Pero naghanda na rin si Muyan bago pumunta rito. Sinabi niya kay A. Chung-sik na tinutulungan niya si Duum na humingi ng kabayaran sa estado. Dahil dito, makakakuha si Duum ng 3 trilyong won bilang kabayaran. Kung mangyari iyon, hindi na mabubuksan muli ang kaso ng iba pang tao. Kung makumpirma ang kasong ito, titigil na rin sa pagpapadala ng pera ang mga kasamahan na nagpapadala sa kanya mula sa labas. Ang utang mong may mataas na interes ay sisira rin sa buhay ng iyong pamilya. Ang tanging paraan mo ngayon ay sabihin ang pangalan ng iyong kasabwat dahil baka mabawasan pa ang iyong sentensya. Pagkatapos marinig ito, nalito at nag-atubili si A. Chung-sik. Pero agad niyang binago ang kanyang ekspresyon sa isang mapagmataas at sinabi sa kanya na gold digger pa rin naman ang batang iyon. Pagkatapos niyang magsalita, nagbihis si Duum bilang isang pinuno sa larangan ng pananalapi. Nagtungo siya sa isang matataas na nursing home at nagpakilalang investment consultant ng direktor ng nursing home. Pagkarinig nito, agad na binigyan siya ng receptionist ng isang access card. Pagpasok ni Duum sa nursing home, pumasok siya sa dressing room at nagpalit ng uniforme ng nurse. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang random na silid ng pasyente, pinindot ang alarm bell at agad na naakit ang ilang nurse na pumunta roon. Sinamantala ni Duum ang pagkakataong ito para pumasok sa drug room at kinuha ang ilang mapanganib na gamot. Samantala, tinawagan ni Muyang ang reporter na si Lee Yang-ji at tinanong kung kilala niya ang direktor ng Red Eye. Sinabi ni Lee Yang-ji sa kanya na ang dating direktor ng Red Eye ay si Shin Ji-ho. Ngunit dahil sa mga dahilan sa kalusugan, si Shin Ji-ho ay nasa isang nursing home ngayon. Pagkarinig nito, agad na tinawagan ni Muyang si Duum, ngunit agad na pinatay niya ang tawag. Nang makita ito, naisip ni Muyang na hindi maganda ang sitwasyon, kaya agad siyang nagpadala ng larawan ni Duum sa receptionist ng nursing home. Mabilis din kinumpirma ng receptionist na si Duum ay nasa nursing home ngayon. Pagdating ni Muyang sa nursing home, tumunog ang alarm kaya agad siyang tumakbo sa itaas. Sa sandaling ito, dinala na ni Duum ang gamot sa bedside ng isang matandang lalaki na dating direktor ng Red Eye. Inalis niya ang oxygen mask at inihanda ang iniksyon para sa matanda. Pagpasok ni Muyang sa silid, pinayuhan niya si Duum na ibaba ang syringe at huwag gumawa ng anumang iligal. Pero pinayuhan siya ni Duum na huwag makialam sa mga bagay na hindi naman para sa kanya. Pagkasabi nito, sinubukan niyang iturok ang gamot sa A-drip. Sa isang iglap, sumulong si Muyang at itinumba siya para pigilan siya sa paggawa ng anumang balak. Tinanong ni Muyang kung sina Shin Ji-ho at Lee Chung-sik ang magkasamang responsable sa pagiging gold digger ng kanyang mga magulang. Pero patuloy pa rin si Duum na tahimik at hindi sumagot kahit isang salita tulad ng dati. Ano nga ba ang nangyari kay Duum sa Red Eye na nagpabago sa kanya bilang isang demonyo na laging may balak na gawin ang iba pang tao? Nang marinig ito, sinabi ni Duum, ganyan na talaga ako, hindi ako binago ng Red Eye. Nang sumunod na araw, ang araw ng paglilitis para sa kahilingan ni Duum para sa kabayaran mula sa estado. Ngunit hindi inaasahan ni Duum na ang kasong sigurado na siyang mananalo ay matatanggap ang desisyon ngayon. Sino ang mag-aakala na si Muyang, nang walang pahintulot ni Duum, ay nagpropose na ipagpaliban ang desisyon sa korte. Ang dahilan ay nakatanggap siya ng balita na ang suspect na si Lee Chung-sik ay nagpaplanong mag-apela. Sa makatuwid, hindi nila masigurado ngayon ng 100% na inosente si Duum. Pagkatapos mag-apela ni Lee Chung-sik at matukoy ang tunay na may sala, hindi pa huli ang lahat para humingi ng kabayaran sa estado. Ang mga salitang ito ay nagpatulala sa korte at napatingin si Duum kay Muyang at nagtatakang nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Naisip niya na naghihiganti si Muyang dahil hindi niya sinabi ang katotohanan tungkol sa kaso ng kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, agad na kinansela ni Duum ang kanyang pakikipagtulungan kay Muyang nang walang pag-aalinlangan. Si Muyang ay interesado sa kaso ni Duum sa isang banda dahil sa kanyang labis na empathy. Sa kabilang banda, may espesyal na koneksyon ang dalawa na hindi napansin ng sinuman. 20 taon na ang nakalilipas, noong si Duum ay sumali sa isang
paligsahan sa pag-iisip para sa mga bata. Si Muyang ay isa sa mga manonood. Dahil sa matinding pressure sa paligsahan, nagtago si Doom sa isang restroom. Nang makitang malapit na magsimula ang paligsahan, hinanap ng mga staff at mga magulang si Doom. Sa huli, natagpuan siya ni Muyang sa isang bakanting silid. Dahil sa kanyang pagpapalakas ng loob, bumalik si Doom sa entablado upang simulan ang paligsahan at nanalo pa sa unang pwesto. Makalipas ang 20 taon, nakilala ni Muyang si Doom, ngunit hindi niya alam na ang batang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob noon ay nasa tabi niya ngayon. Kinabukasan, sa locker ng isang grocery store, nakatanggap si Doom ng isang kahon ng regalo. Sa loob nito ay mga larawan ng pinangyarihan kung saan pinatay ang kanyang mga magulang. Ang babaeng nagngangalang Seo Gisok na ito, dahil sa kanyang limitadong kakayahan, ay ipinadala ang kanyang 18 taong gulang na anak na lalaki sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang taon, ang kanyang anak na si Miu Han ay pumanaw ilang araw na ang nakalilipas. Harap-harapang sa sitwasyong ito, hindi matanggap ni Seo Gisok ang katotohanan. Nalaman niya mula sa isang informante na ang mag-asawang Tot Kimbora ay bumili ng 20 insurance policies para kay Miu Han sa loob ng isang taon. Nagduda si Seo Gisok na pinatay ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang anak dahil sa kasakiman. Kaya naman, determinado siyang alamin ang dahilan ng walang hanggang pagkawala ng kanyang anak. Di nagtagal, kinasuhan ng mag-asawang Kimbora si Seo Gisok sa korte para sa paninirang puri. Nang marinig ito, nagpasya ang abogado na si Muiang na tulungan siyang lutasin ang kaso. Nang makauwi si Doyong, natuklasan niya na nabasag ang tubo ng tubig ng apartment at binaha ang kanyang apartment. Wala na siyang mapuntahan kaya pumunta siya sa bahay ni Muiang at doon pansamantalang nanirahan. Hindi siya pinalayas ni Muiang, pagkatapos, nakita ni Doyong si Muiang na nag-iimbestiga sa kaso ni Myung Han. Kaya naman tinanong niya kung may nagbebenta ng insurance sa mga kamag-anak ng mag-asawang Kimbora. Pagkarinig nito, sinabi ni Muiang sa kanya na nagkataong insurance agent ang kapatid ni Kimbora. Nang marinig ito, agad na nakumpirma ni Doyong na tiyak na krimen para sa pera ng insurance ang kasong ito. Pagkarinig nito, sinabi ni Muiang na nakakalungkot na sinabi ng kumpanya ng siguro at ng pulisya na ito ay isang hindi sinasadyang insidente. Nang makita na nakakuha ang mag-asawang Kimbora ng malaking halaga ng kabayaran mula sa siguro, sinabi ni Doyong sa kanya na walang mangyayari kung gagamitin niya ang normal na pamamaraan ng abogado. Nang sumunod na araw, nais ni Muiang na makipagkita kay Seo Gisok upang pag-usapan ang ilang bagay. Ngunit sinabi ni Doyong sa kanya na sumuko na lang siya dahil hindi lahat ng problema ay malulutas sa pamamagitan ng batas. Minsan, ang paggamit ng mga espesyal na taktika ay maaaring mas epektibong malutas ang problema. Si Muiang, bilang isang abogado, ay agad na inisip na baliw si Doyong. Marahil, naantig si Doyong sa mataas na pagiging responsable ni Muiang, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang sariling paraan upang matulungan si Muiang na lutasin ang kasong ito. Hiningi niya sa kanyang kasamahan na si Jajong na gawan siya ng bagong pagkakakilanlan. Pagkatapos, ginamit niya ang pagkakakilanlan ng isang ifi na galing sa Amerika para makipag-usap sa nursery ng anak ni Kimbora. Sinabi niya kay Kimbora na sa tingin niya ay may potensyal na henyo ang kanyang anak. Kung mabibigyan lang ng tamang gabay at pamamaraan ng pagtuturo, tiyak na magiging henyo ito sa hinaharap. Pagkarinig nito, agad siyang inanyayahan ni Kimbora sa kanilang bahay upang tanungin kung paano niya dapat sanain ang kanyang anak. Sinabi ni Doyong na kailangang sumali ang kanilang anak sa advanced tutorial class para maging ganap na mahasa ang kanyang potensyal. Bukod pa rito, sinabi rin niyang may kakilala siyang eksperto sa pagtuturo ng mga henyo sa Amerika. Maaari niya itong irekomenda para sa kanilang anak, ngunit medyo mahal ang matrikula, halos 500 milyong won. Halos himatayin ang mag-asawang Kimbora nang marinig ito. Ngunit sa huli ay binigyan pa rin nila si Doyong ng 430 milyong won na kakakuha lang nila sa insurance. Bukod pa rito, natuklasan din ni Doyong na mahilig kumuha ng litrato ang panganay na anak ni Kimbora gamit ang kanyang telepono. Pag-uwi ni Muiang, natulala siya nang makita si Doyong na nakaupo sa ibabaw ng 430 milyong won na cash. Ikaw, Doom, ano ang ginagawa mo sa bahay ko? Ito ang pera sa insurance para sa pagpanaw ni Myung Han na may kabuang 430 milyong won. Pinayuhan siya ni Muiang na ibalik kaagad ang pera bago pa mag-report sa pulisya ang mag-asawang Kimbora. Ngunit sinabi ni Doyong na hindi sila maglalakas loob na mag-report sa pulisya. Pagkasabi nito, inihagis niya ang telepono na may ebidensya ng krimen ng asawa ni Kimbora kay Muiang para makita niya. Sa huli, binigyan ni Doyong si Muiang ng 1 linggo para mag-isip bago gumawa ng desisyon. Kung pananatilihin niya ang pera, mananatili rin ang ebidensya. Ngunit kung ibabalik niya ang pera, ibibigay niya rin ang ebidensya sa kanya. Tinanong ni Muiang kung bakit kailangan niyang laging gumamit ng iligal na paraan para harapin ang lahat ng bagay. Pagkarinig nito, sinabi ni Doyong na ito ang paraan niya sa pagtatrabaho at ito rin ang pinakamabisang paraan ng paglutas ng mga problema. Samantala, dinala ng gangster na si Kim Samban ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Lee Hyun-yung. Dati, ipinakilala ni Lee Hyun-yung si Kim Samban sa isang grupo ng mga mag-aaral na humiram ng pera. Gayunpaman, tumakas ang mga mag-aaral na ito pagkatapos nilang makuha ang pera na nagdulot ng pagkawala ng 150 bilyong won ni Kim Samban. Nagduda siyang nakipagsabwatan si Lee Hyun-yung sa mga mag-aaral upang lokohin siya. Kaya naman, pagkatapos nilang magkita, agad siyang sinaktan ng walang salita. Sa kritikal na sandali, kinuha ni Lee Hyun-yung ang kanyang relo at nagpadala ng signal ang tulong kay Gyado.
Ngunit di nagtagal, mabilis na nawala ng malay si Lee Hin-yung matapos bugbugin. Inakala ni Kim Samban na patay na siya, kaya tumakas ito, habang si Gyadong naman ay agad siyang dinala sa ospital. Pagkatapos, sinabi ni Gyadong kay Gyadong na pumunta sa ospital upang asikasuhin ang sitwasyon ni Lee Hin-yung. Ngunit nang malaman ni Gyadong na nakipag-away si Lee Hin-yung sa mga gangster, ayaw na niyang alagaan ito. Kinagabihan, nang dalhan ni Gyadong ng pagkain si Lee Hin-yung, natuklasan niyang dinukot na siya ni Kim Samban at ang kanyang relo ay nakakalat sa tabi ng kama. Sa kritikal na sitwasyon, lumapit si Gyadong kay Muiang, umaasang matutulungan niya itong mag-report sa pulisya. Sino ang mag-aakala na si Gyadong ay nasa bahay ni Muiang na dating kakilala? Sinabi ni Gyadong kay Muiang ang tungkol kay Hin-yung at sa mga loan shark. Nang marinig ito, sinabi ni Muiang kay Gyadong na hindi siya tutulong sa bagay na ito dahil gumawa rin ng krimen si Hin-yung. Kahit na mag-report sa pulisya at mahuli ang mga tao, makukulong pa rin si Hin-yung, kaya sa huli ay kailangan pa rin ni Gyadong na gumawa ng plano. Kung ayaw mong mag-report sa pulisya para lutasin ang problemang ito, mayroon lamang isang paraan. Iyon ay ang hulihin ang grupo ng mga mag-aaral at ibigay sila kay Emmett Kim para lutasin at ibalik ang pera sa kanya. Sa kabilang dako, nakuha ni Gyadong ang impormasyon ng mga tumakas na mag-aaral. Tinawagan ni F.A. Duyong ang dalawang kasamahan ni Lee Hin-yung para hulihin ang dalawang mag-aaral na tumakas kasama ang pera. Nang ipasa na sana niya ang mga ito kay Emmett Kim, biglang tinawagan ni Han Muiang si Gyadong at sinabing nag-report na siya sa pulisya. Kasabay nito, sinabi rin niya sa kanya na ibigay ang dalawang mag-aaral sa pulisya para asikasuhin, kung hindi ay papatayin sila ni Emmett Kim. Sa huli, pumayag si F.A. Duyong na ibigay sila kay Han Muiang. Pagkatapos, tinawagan niya si Emmett Kim at nagsinungaling na siya ay isang pulis. Sinasabing nahuli na niya ang mga mapanlinlang na mag-aaral at nabawi ang pera. Sa sandaling ito, plano rin ng pulisya na ibalik ang perang ito sa kanya. Natuwa si Emmett Kim nang marinig ito, habang si Duyong naman ay nagtanong kung nasa kanya ba ang suspect na si Lee Hin-yung. Pagkatapos, sinabi niya na gustong dalhin ng pulisya si Lee Hin-yung para imbestigahan dahil ibabalik lang ng pulisya ang pera sa kanya kapag nahuli na si Lee Hin-yung. Pagkatapos, nang ibigay ni Emmett Kim ang address kay F. Duyong, agad siyang nagpadala ng taong nagpanggap na pulis para sunduin si Lee Hin-yung. Sa huli, ipinadala niya sa kanya ang kanyang personal na impormasyon at bank account. Nang makitang maayos na ang sitwasyon, agad na sinabi ni F. Duyong sa kanya na hintayin ang abiso mula sa bangko. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, sinabihan niya si Jajong na magpadala ng mensahe tungkol sa pagpasok ng pera sa account ni Emmett Kim. Nang makita ni Emmett Kim ang mensahe ng bangko tungkol sa pagpasok ng pera, sa mismong sandaling ito ay nagpanggap si Duyong na bangko at tinawagan siya. Sinabi niya na may security risk sa kanyang account, habang sinabi naman niya na kakatanggal lang ng pera sa kanyang account. Sinabi ni F.A. Duyong, kakatanggap mo lang ba ng tawag mula sa isang babaeng pulis kanina? Nang sabihin niyang, sinabi niya na isang scam call iyon. Pagkatapos, sinabi niya na ilipat ang lahat ng pera sa kanyang account sa account ng pulis. Agad siyang pumayag at ipinadala ang kanyang EE number at ang scam message kay F.A. Duyong. Agad niyang inilipat ang lahat ng 60 bilyong won sa kanyang account at pagkatapos ay inilipat ang 16 na milyong won pabalik sa account. Di nagtagal, nagpanggap si F.A. Duyong bilang isang pulis at tinawagan siya. Sinasabing na ilipat na niya ang 16 na milyong won at sinabihan siyang tingnan ito. Nang marinig ito, sinabi niya, hindi tama iyan, may nagsabi kanina na scam call ang tawag mo. Umiti si F.A. Duyong at sinabi, bakit naman may manloloko na maglilipat ng pera sa iyo? Doon lang niya napagtanto na ang tawag mula sa bangko kanina ang scam. Dahil ang 60 bilyong won sa account niya ay biglang nawala, nagpanik siya na parang bata na nawala ng candy. Si F.A. Duyong, sa kabilang banda, hindi lang nalutas ang kasong ito, kundi kumita pa ng malaking halaga. Sa huli, kinuha niya ang perang ito at ibinahagi sa lahat ng biktima. Sa huli, hindi na napigilan ni Muhi ang nabuksan ang teleponong ibinigay niya sa kanya. Ito ay telepono ng anak ni Emmett Kim Bora na naglalaman ng buong proseso kung paano pinatay si Myung-hun. Nang araw na iyon, dinala ng 4 na miyembro ng pamilya niya si Myung-hun para mag-swimming. Alam niya na hindi marunong lumangoy si Myung-hun pero dinala pa rin niya ito sa malalim na tubig. Pagkatapos mahulog sa tubig, nagpanik ito at humingi ng tulong at pinagsabihan din siya ng kanyang panganay na anak na babae. Ngunit pinanood lang nila ang batang nalunod ng walang damdamin. Pagkatapos mamatay ni Myung-hun, pumunta sila sa kumpanya ng siguro at kumuha ng malaking halaga ng pera. Hindi napigilan ni Han Muyang ang kanyang galit habang pinapanood ang video at pagkatapos ay dinala ang video sa reporter na si E. Dahil ibinunyag niya ang katotohanan sa pamamagitan ng isang TV show. Sa wakas ay na-clear ang pangalan ni Seo Kiso. Dahil sa insidenteng ito, naniwala si Han Muyang na tama si F doon. Sa mundong ito, maraming bagay na hindi maaaring protektahan ang mga karapatan sa legal na paraan. Ang magagawa ng isang abogado sa pagtatanggol ng hustisya ay napakakaunti. Sa huli, pinili ni Han Muyang na sumali sa pangkat ng mga manloloko ni F doon.
gawin natin ito ng magkasama. Ngunit ano ang gusto mong gawin? Manloloko tayo ng magkasama. Ngunit inisip ni F.E. doon na hindi angkop ang kanyang para manloko. Sinabi niya na kapag nahuli sila, alam niya ang buong proseso ng krimen, mula simula hanggang wakas upang mas maipagtanggol niya sila. Dahil dito, matagumpay na nakumbinsi ni Hanmuyang si F.E. doon na isali siya sa kanilang pangkat. Pagkatapos, nalaman niya kay Yun-ung na siya, si F.E. doon, at si Gyejong ay miyembro ng Red Eye Group na lumaki doon mula pagkabata. Si F.E. doon ang pinakamagaling, pagkatapos ay si Gyejong, ang pang-apat ay siya, at ang pangatlo ay si Nasa. Pagkatapos makulong si F.E. doon, nagbukas siya Yun-ung ng isang car repair shop para mabuhay. Sa kanilang lahat, ang kanyang bigi ang pinakamataas at siya ang utak ng grupo. Si Gyejong ay isang computer expert, kaya siya at si Nasa ang inatasan na asikasuhin ang mga issue na may kinalaman sa teknolohiya. Ngunit, ang Red Eye na paaralan ay hindi basta-basta. Sa totoo lang, ito ay isang kriminal na kumpanya o isang lugar na nagsasanay ng mga gold digger. Bukod sa pagtuturo ng kaalaman sa libro, pumipili rin sila ng isang grupo para turuan ng mga espesyal na kasanayan tulad ng paggawa ng bala o panloloko. Ang pangunahing layunin ay upang maging tulad sila ng mga special forces dahil hinahanap ng Red Eye Group ang ganitong uri ng benepisyo. Ilang araw pagkatapos matanggap ni Lee Jo-um ang balita na namatay si Jae-ho dahil sa sakit, personal pa siyang pumunta sa libing. Bago siya umalis, nagbigay sa kanya ang kanyang sekretarya ng isang napaka-espesyal na bag ng mga dokumento. Bago siya mamatay, dahil gusto niyang magbayad sala, binigay niya ito sa kanya at sinabing nasa loob nito ang gusto niya. Pagkatapos buksan ito, nakita ni Jo-um na sa loob nito ay may personal na impormasyon ng ilang tao, kasama na ang isang taong nagngangalang Park Hyung-woo. Nang makuha niya ang impormasyon, agad niyang tinawagan ang lahat para magpulong sa car repair shop. Sa ilalim ng car repair shop ay may isang lihim na silid at ang target nilang lolokohin sa pagkakataong ito ay si Park Hyung-woo. Ang mag-asawa ay may negosyo sa waste processing at mayroon na silang maraming criminal record para sa harassment, pambubugbog ng empleyado at pagsusugal. Hindi lang iyon, tuwing mahuhuli sila, ginagamit ng mag-asawa ang pera para lutasin ang problema. Dahil mahilig magsugal si Park Hyung-woo, nagdesisyon siyang gumawa ng kasino sa car repair shop at pagkatapos ay lolokohin ang lahat ng ari-arian niya. Nang tanungin ni Han-Mui kung bakit siya ang pinili, galit siyang sinabi, walang dahilan. Kailangan mo lang makinig at gawin ang trabaho mo. Bukod pa rito, sinabihan din niya si Han-Mui ang nagamitin ang pera ng insurance bilang taya at makibahagi rin sa pagsusugal. Gusto niya itong gawin upang malaman ang kanyang kahinaan at maiwasan na siya ay ipagkanulo. Pagkatapos, tinulungan siya ni Gyejong na gumawa ng peking pagkakakilanlan bilang isang negosyante. Samantala, si Yun-ung ang nagmaneho sa kanya papunta sa pabrika ni Park Hyung-woo at nagpanggap na pinag-uusapan nila ang negosyo. Dahil alam niyang mahilig siya sa mga babae, sinadya niyang magsuot ng mga nakakaakit na damit para akitin ang biktima. Pagkatapos nilang magkita, nagpanggap siyang tumawag sa kanyang kaibigan at sinabing nakakita siya ng isang napakalihim na kasino na agad na ikinainteres ni Park Hyung-woo. Ilang araw pagkatapos, sinabihan niya si Nasa na dalhin siya sa kasino upang matalo siya ng malaki bawat linggo. Sinabi ni Doon na magpahinga muna ng isang linggo at huwag siyang makipag-ugnayan kay Park Hyung-woo. Pagkatapos ng isang linggo, naghanda sila ng patibong para kay Park Hyung-woo sa car repair shop na mas malaki kaysa dati. Sa panahong ito, humingi ng tulong si A. Chung-sik kay Han-Mui dahil pagkatapos mamatay ni Shin Ji-ho, wala nang nagpadala sa kanya ng pera. Ngayon, ang mga loan shark ay ginagawang miserable ang buhay ng kanyang pamilya. Gusto niyang makipagtulungan sa iyo, sasabihin niya ang totoong nangyari sa pagkamatay ng mga magulang ni Lee Doon at tutulungan mo siyang mag-apela. Pagkatapos, sinabi niya na siya at si Shin Ji-ho ay magkasamang nag-gold digger sa mga magulang ni Doon. Bukod pa rito, may isa pang tao sa pinangyarihan noong gabing iyon, ngunit hindi niya kilala ang taong iyon. Subalit silang tatlo ay nakatanggap ng utos mula kay Red Eye. Noong gabing iyon, tinawagan din ni Red Eye si F.A. Doom at tinanong, nakita mo ba ang resulta ng pinili mo? Ngunit hindi pa niya nakikita si Red Eye at hindi rin niya alam ang pangalan nito. Nang marinig ito, akala ni Han-Mui na masama ang ginawa niya, kaya hindi niya balak tumulong. Pagkatapos ng isang linggo, nagtayo si F.A. Doom ng isang kasino sa ilalim ng tindahan ng kotse at nag-imbita ng ilang aktor at naglagay ng mga device na pang-penetrate sa ilalim ng mesa. Sinasa sa itaas ang responsable sa pagkalat ng chismis at pagtingin sa mga baraha. Pagkatapos ay ipinapasa ang impormasyon sa kanila sa pamamagitan ng isang ultra-small headset. Ngayong gabi, kailangan nilang talunin ang lahat ng pera na nasa kanya. Mabilis na dumating si Park Hyung-woo sa kasino, ngunit habang naglalaro siya, nakita ni Nasa na may mga pulis na kumakatok sa pintuan. Agad niyang ipinaalam ang sitwasyon kay F.A. Doom, kaya sinabi niya kay Han-Mui natingnan ang nasa itaas. Nagsimulang sumugod ang mga pulis at sinabi na sa loob ng 0 segundo ay sisirain nila ang pinto, na ikinatakot ni Nasa at nagtago sa isang sulok. Sa sandaling iyon, mag-isa na umalis si F.A. Doom sa likod ng pinto, ikinulong ang lahat sa loob, at sinabi kay Han-Mui na mag-isa siyang harapin ang sitwasyon. Iyon pala, ito ay isang bitag na sinadya niyang ibigay sa kanya nang hindi niya alam. Maaga niyang narinig na hindi maganda ang relasyon ng mag-asawang Park Hyung-woo. Hindi lang iyon, gusto rin ng babae na umalis kay Park Hyung-woo, kaya mag-isa siyang lumapit dito upang makipagtulungan.
Siya ang responsable sa pagbitag sa kanya para makulong, habang ibinigay sa kanya ng babae ang pera. Bukod pa rito, may pakiramdam siya na si Han Muiang ay sisirain ang lahat sa lalong madaling panahon, kaya nagpasya siyang tanggalin na rin siya. Hindi niya akalain na si F.A. Duong mismo ang nagulat na may kasino sa repair shop. Pagkatapos mahuli si Park Hyung-woo, sasabihin niya na siya ang nagbukas ng kasino. Dahil mayroon siyang dating kaso ng pagsusugal, madaling maniwala ang mga pulis. Ang krimen ng pagsusugal kasama ang pag-organisa ng sugal ay sapat na para makulong siya ng 10 taon. Sa panahong iyon, si Han Muiang ay mahuli rin dahil sa hinala. Tungkol kay NASA, dahil alam niya na kinuha nito ang pera ni Giang Ki-ung, sa puso niya ngayon, isa siyang traidor. Sa sandaling papasok na ang mga pulis, nakaisip si Han Muiang ng isang paraan. Sinabi niya kay NASA na patayin ang breaker ng tindahan at iwanan lang ang kuryente sa basement. Pagkatapos, mabilis niyang inilagay ang Bluetooth headset sa isang lata ng inumin. Kinuha ni Han Muiang ang papel na pera sa mesa at sinabing, "Ako ang abogado mo ngayon. Mamaya, kapag pumasok na ang mga pulis, huwag kang magsasalita, hayaan mo akong ayusin ito." Hindi nagtagal, mabilis na sumugod ang mga pulis sa repair shop. Nagulat si Johan nang makita si Han Muiang at sinabi ni Han Muiang na siya ang abogado ni NASA. Bukod pa rito, kalmado pa siyang nagtanong sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pagpasok sa bahay ng isang sibilyan. Nang marinig ito, sinabi ng pulis na may nagulat na may nagaganap na pagsusugal dito. Sa sandaling ito, may isang pulis na nakapansin na kakaiba ang daan papunta sa basement. Nang makita na matutuklasan na ang basement, sinabi ni Han Muiang na alam niya na may kasino malapit doon at maaari silang pumunta at tingnan iyon. Sinabi ni Han Muiang sa mga pulis ang iligal na kasino na dinala ni NASA si Park Hyung-woo kanina. Pagkatapos ng 20 minuto, natagpuan talaga ng mga pulis ang isang kasino doon at nakatakas rin siya at si NASA. Samantala, natuklasan ni Lee Duum na normal pa rin ang sitwasyon sa loob ng kasino. Isang misteryosong tao na may suot na face mask at baseball cap ang nakikipagsolo kay Park Hyung-woo. Mabilis na nanalo ang misteryosong taong ito ng 500 milyong cash kay Park Hyung-woo. Dahil dito, pinaghihinalaan ni Park Hyung-woo na nandadaya ang taong ito kaya inalis niya ang sombrero at face mask nito. Ang taong ito ay dating kilala bilang hari ng kasino at nagkaproblema dahil sa pagsusugal. Sa kabutihang palad, nakita niya si Han Muiang upang maging abogado niya. Dahil dito, nakatakas siya sa parusa ng batas. Siya ay isang aktor na lihim na pinuntahan ni Han Muiang, at ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni F.A. Duong. Nang lumabas siya, ibinigay niya kay Han Muiang ang lahat ng 500 milyong cash na napanalunan niya. Kinabukasan, pinuntahan ni Han Muiang si F.A. Duong at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Sa pagkakataong ito, sinabi ni F.A. Duong kay Han Muiang na gusto niyang makawala sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dumating ang isang police car at kinuha si F.A. Duong nang walang sinasabi. 2:00 pa lang ng madaling araw, ngunit sa loob ng bilangguan ay may isang bilanggo na nagising mula sa isang bangungot. Bukod pa rito, may isa pang bilanggo na ginamit ang matalim na toothbrush sa lig niya. Agad na namatay si A. Chung-sik at sinabi ng salarin na nakatanggap siya ng utos mula kay F. Duong na sunugin ang ibang tao. Pagkatapos, dinala ng pulis si F. Duong na nalilito pa rin sa lugar ng interogasyon. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Han Muiang si Jajong upang magtanong ng ilang bagay. Sinabi ni Jajong na si Hong Chang-ki ang sumunog kay Lee Chung-sik. Noong nakaraan, si Hong Chang-ki ay dating miyembro ng Red Eye Group at dating personal na trooper ni An Jae-hong. Pagkatapos, sinabi ni Jajong na hindi si An Jae-hong ang gumawa ng masamang bagay, ngunit malamang na sinunog siya dahil alam niya ang pagkakakilanlan ng presidente ng Red Eye. 1 taon na ang nakalipas, nakulong si Hong Chang-ki dahil sa pandaraya at hindi rin alam ni Jajong kung bakit niya gustong saktan si F. Duong. Nang marinig ito, tinanong ni Han Muiang kay Red Eye kung bakit niya gustong sunugin ang mga magulang ni F. Duong. Sinabi ni Jajong na pagkatapos makita ni Red Eye si F. Duong sa isang DE show, dinukot niya ito at dinala sa Red Eye Academy. Nag-ubos ang kanyang mga magulang ng 0 taon ng kanilang buhay sa paghahanap sa kanya at sa wakas ay natagpuan siya. Pagkatapos makita ang kanyang mga magulang, wala na si F. Duong sa mood na magtrabaho at gusto na lang bumalik sa piling nila. Kaya, sa huli, nagpadala si Red Eye ng isang tao upang sunugin ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, pumunta si Han Muiang bilang abogado ni F. Duong upang makita siya. Sa sandaling nagkita sila, nagsulat si F. Duong ng isang linya at ibinigay ito kay Han Muiang at sinabi sa kanya na ibigay ang papel na ito kay Jin-ho. Nakasulat sa papel na ilagay ang baril mula sa treatment plant sa loob ng kanyang golf bag. Ang baril na iyon ang sandata na ginamit ni A. Chung-sik upang sunugin ang mga magulang ni F. Duong. At ang baril na ito ay binuo ni NASA, kaya nakaukit din dito ang pangalan niya. Ang planta ng pagproseso ng Gonje ay pag-aari ni Kang Ki-ung-ho. Kamakailan, nakatanggap ang kanyang planta ng order para sa pagproseso ng basura mula sa tanggapan ng pulisya. Ang baril na iyon, na dating nasa kamay ni A. Chung-sik, ay naging basura ng tanggapan ng pulisya matapos siyang mahuli. Dinala ni Jin-ho ang kanyang kasamahan upang magtrabaho sa planta ni Kang Ki-ung-ho
at matagumpay na nakuha ang baril mula sa tanggapan ng pulisya. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon na ilagay ang baril sa isang bag at pumunta sa tirahan ni Effie Duum. Nabalak ilagay ang baril sa golf bag, ngunit ang bag na iyon ay nakuha na ni Han Muiang nang hindi niya alam. Sa panig ng pulisya, inayos nila ang konfrontasyon ni Hong Chang-ki at Effie Duum. Sinabi ni Hong Chang-ki kay Effie Duum, "Ingatan mo yan, babantayan kita palagi." Ito ay eksaktong kapareho ng sinabi ni Red Eye kay Effie Duum sa telepono noong gabi na sinaktan ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, inamin ni Hong Chang-ki sa mga pulis na hindi si Effie Duum ang nag-utos sa kanya na sunugin si A Chung-si. Linoko niya ang mga pulis para lang makita si Effie Duum. Pagkatapos, natagpuan ni Jing-ho si Han Muiang at hiniling sa kanya na ilagay ang baril sa bag ni Effie Duum. Sumang-ayon siya, ngunit nag-alala siya na gagawa si Effie Duum ng isang bagay na hangal para maghiganti, kaya itinago niya mismo ang baril. Hindi nagtagal, pinakawalan si Effie Duum dahil hindi nakahanap ang mga pulis ng ebidensya. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ni Han Muiang at formal na sumang-ayon na sumali sa kanyang koponan. Sinabi niya na ang kanyang layunin ay sirain ang Red Eye Group at ang unang tao na gusto niyang atakehin ay si Kang Ki-ung-ho. Habang nagkukwentuhan, sinabi niya kay Han Muiang na 0 taon na ang nakalipas, mayroon na siyang paraan para umalis sa Red Eye Group. Isang araw, balisang pinuntahan ni Han Jae-seok kay si Effie Duum upang pag-usapan ang ilang bagay. Gusto niyang umalis sila sa South Korea at pumunta sa Singapore dahil nakasalubong ni Han Jae-seok ang presidente ng Red Eye. Dahil naitala niya ang lahat ng personal na impormasyon ng presidente sa isang pulang notebook. Kaya, naniniwala si Han Jae-seok na tiyak na magpapadala ang presidente ng isang tao upang sunugin siya. Ayon sa orihinal na plano, balak niyang umalis sa South Korea kasama si Effie Duum kinabukasan. Ngunit ang asawa ni Han Jae-seok, si Kang Ki-ung-ho, ayaw sumama sa kanyang asawa. Dahil sa katotohanan, hindi na maganda ang relasyon nilang dalawa. Pagkatapos ng isang pagkikita, na in love si Kang Ki-ung-ho sa estudyante ni Red Eye. Alam din ni Effie Duum na kung sasama siya sa mag-asawang Han Jae-seok, mamatay lang siya. Kaya, tinawagan niya si Kang Ki-ung-ho at sinabi niya na ibigay sa kanya ang pulang notebook ni Han Jae-seok. Kung gagawin niya iyon, hindi na niya kailangang tumakas sa malayo kasama siya. Nang tanungin niya kung ano ang kailangan niya sa notebook, sinabi niya na kailangan niya ito para makipagtransaksyon sa presidente. Ngunit sa totoo lang, gagamitin niya ito upang makamit ang kalayaan. Pagkatapos marinig ito, si Kang Ki-ung-ho mismo ang sumunog kay Han Jae-seok at ginawang suicide ang eksena. Kinabukasan, sinabi niya sa presidente na gusto ni Effie Duum ang pulang notebook. Pagkatapos, nagpadala siya ng isang tao upang sunugin ang mga magulang ni Effie Duum habang itinago ni Kang Ki-ung-ho ang notebook at itinuring itong kanyang anting-anting. Ngayon, ang notebook ay nakatago sa isang safety deposit box sa hotel. Pagkatapos malaman ang balita, muling tinipon ni Effie Duum ang lahat upang kumilos. Ang layunin sa pagkakataong ito ay ang pumasok sa hotel at nakawin ang diary. Kaya nagplano sila na nakawin ang isang diary mula sa safety deposit box. Una, hinayaan niyang mag-apply si Jing-ho bilang receptionist ng hotel. Dahil bihasa siya sa 5 wika, mabilis siyang natanggap. Doon, nalaman niya na papasok si Kang Ki-ung-ho sa vault sa loob ng 1 linggo. Sa oras na iyon, maaari silang gumawa ng gulo bago ang pagkakataon na makapasok at kunin ang notebook. Sa araw na iyon, nagpanggap si Effie Duum bilang isang environmental supervisor ng hotel at sinabing may nag-ulat na may ipis sa safety deposit box ng hotel. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, nakita ang ipis sa air duct na nagkokonekta sa vault at sa underground parking lot. Kaya hiniling ni Effie Duum sa hotel na gumawa ng mga hakbang sa pagkontrol ng peste. Samantala, nagpanggap si NASA bilang isang exterminator at bumaba sa basement upang hintayin ang isang ipis na pumasok, markahan ito, at i-hack ang lahat ng kamera ng hotel. Ang pinakamahirap na hakbang ay ang makuha ang impormasyon ng mobile phone ni Kang Ki-ung-ho. Sa sandaling ito, tahimik ang lahat dahil sila ay mga miyembro ng Red Eye Academy. Dahil kilala sila ni Kang Ki-ung-ho, mahirap para sa kanila na lapitan siya. Nang marinig ito, tumayo si Han Muiang at sinabing, "Maaari akong sumubok," at pagkatapos ay nakipagkita siya sa kanya. Samantala, natuklasan ni Kang Ki-ung-ho pagkatapos ng investigasyon na siya ang abogado ni Effie Duum. Curious siya kung bakit siya hinahanap kaya pumayag siyang makipagkita. Sa sandaling nakita sila, nag-alok si Han Muiang na pumunta sa kanyang opisina. Dati, binigyan siya ni Rarong ng isang napakamodernong device na pang-steal ng data. Kailangan nang itong ilagay malapit sa telepono ni Kang Ki-ung-ho sa loob ng 3 minuto upang makuha ang impormasyon ng telepono niya. Nagtanong si Han Muiang kung talaga bang nagpakamatay ang kanyang asawa at ang layunin ng tanong na ito ay para magpalipas ng oras. Habang sumasagot si Kang Ki-ung-ho, natapos na ni Han Muiang nakopyahin ang data ng kanyang telepono. Pagkatapos, personal na ibinalik ni Effie Duum ang baril, ngunit agad itong tinanggihan ni Han Muiang. Sinabi niya na hindi niya kailangang isakripisyo ang kanyang natitirang buhay para sa masasamang tao. Ngunit pagkatapos noon, nakita pa rin niya ang baril sa banyo niya. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay nagsimula ng pagmasdan ni Go Jo-han ang kanilang grupo. Tinanong niya si Effie Duum kung ano ang relasyon nila at ni Han Muiang at kung ano ang kanilang ginagawa. Dahil hindi siya nakakuha ng sagot, araw-araw silang sinusundan ni Go Jo-han. 1 linggo ang lumipas at ngayon, ayon sa plano, balak nilang pumunta sa vault. Upang pigilan si Go Jo-han na sirain ang plano, nakipagkita si Han Muiang
sa kanya sa opisina. Sinabi niya na ang grupo ni Evie Duum ay dating mga estudyante ng Red Eye Academy. Dahil sa pamimilit at panunulsol, marami silang nagawang masama. Pagkatapos malaman ang masamang mukha ni Red Eye, umuwi si Gojo Han at kinausap ang kanyang ina. Pala, siya ang pumili ng mga estudyante ng Red Eye Academy noong taon na iyon. Sinimulan na ni Evie Duum ang plano at umaasa si Han Mui-ang na makakasali siya sa planong ito. Ngunit sinabihan niya siyang umuwi kaagad dahil may sikreto siyang gustong malaman sa bahay. Sa isang sulok, salamat sa camera check, natuklasan ni Rarong na papasok si Kang Ki-ung-ho sa hotel. Nang pumasok siya at ang kanyang assistant sa elevator, bumaba sila sa ika-5 palapag ng vault, kaya agad na pinutol ni Yoon-yung ang signal wire sa vault. Pagkatapos iscan ang fingerprint at phone code, mag-isa siyang pumasok sa vault. Dito, isang tao lang ang maaaring pumasok at kung higit pa sa isa, mayroong alarma. Pumunta si Kang Ki-ung-ho sa harap ng kanyang safety deposit box upang suriin ang kalagayan ng notebook. Sa oras na ito, sa normal na sitwasyon, magpapadala ang hotel ng isang password. Ngunit dahil naputol ang signal line, nagkaroon ng problema sa signal ng telepono. Upang magpalipas ng oras, nagpadala si Rarong sa kanya ng isang kapalit na code. Pagkatapos itap ang screen ng telepono, tumunog ito ng malakas, kaya dali-dali niyang binitawan ang telepono. Sa sandaling kinuha niya ang telepono, tumunog muli ang tunog na iyon. Wala siyang magawa kundi itapon ang telepono at tumakbo palabas. Sa sandaling ito, sinabi ni Rarong kay Nasa na dumaan sa air duct papunta sa vault habang pumunta si Yoon-yung sa electrical room. Samantala, patuloy na tinatawagan ni Kang Ki-ung-ho ang front desk, ngunit hindi siya makatawag. Nang papasok na sana siya sa elevator papunta sa front desk, agad na pinatay ni Yoon-yung ang kuryente ng elevator na ikinulong sila sa loob. Madaling nakapasok si Nasa sa vault at nakuha rin ni Rarong ang password na ipinadala ng hotel kay Kang Ki-ung-ho at sinabi sa kanya. Ngunit pagkatapos niyang buksan ang safety deposit box at makita ang ginto sa loob, agad na nagtaksil si Nasa. Sinabi ni Evie Duum kay Nasa na pagkatapos niyang makuha ang diary, kailangan niyang umalis kaagad. Ngunit sinabi niya na hindi na siya sasama sa kanila at sinabi sa kanyang kunin ang diary mag-isa. Pala, ayaw ni Nasa na utusan siya ni Evie Duum na parang bata. Bukod pa rito, alam niya na balang araw, gagamitin ni Evie Duum ang baril na may nakaukit na pangalan niya upang sunugin ang mga tao ni Red Eye. Sa oras na iyon, malamang nasisisihin siya ni Evie Duum ng walang awa. Nang marinig ito, galit na galit si Evie Duum at walang sinabing pumunta sa air duct papunta sa vault. Sa sandaling ito, may hindi inaasahang nangyari kay Rarong. Sino ang mag-aakala na ang nobyo ni Kang Ki-ung-ho ay biglang lumitaw sa hotel? Sa sandaling ito, nahuli si Yoon-ung nang lumabas siya sa electrical room. Walang pag-aalinlangan, binugbog niya ito at ikinulong sa isang kabinet. Pagkatapos, bumalik si Hanja Isioki sa electrical room at binuksan ang breaker upang bumalik sa normal ang lahat. Samantala, pumasok si Evie Duum sa vault at ginamit ang baril upang pilitin si Nasa na ibigay sa kanya ang notebook. Akala ni Nasa na tinatakot lang siya ni Evie Duum, kaya hinamon niya itong magpaputok. Hindi nagtagal, ang kanyang aksyon ay nakatakot kay Nasa, kaya ibinigay niya sa kanya ang diary. Ngunit sa sandaling ito, dumating si Kang Ki-ung-ho at ang kanyang bodyguard at inaresto ang dalawa. Para maligtas ang kanyang buhay, agad na isinumbong ni Nasa ang grupo ni Evie Duum na ang kanilang mga kasamahan ay nasa sasakyan sa labas ng hotel. Buti na lang at naramdaman nila na nabigo ang plano, kaya nagpadala sila ng isang tao upang iligtas si Yoon-yung. Iniulat ng mga tauhan ni Kang Ki-ung-ho sa pulisya na darating sila dito upang arestuhin ang dalawa at dalhin sila sa istasyon. Sa sandaling ito, tumawa si Evie Duum dahil kung iulat ni Kang Ki-ung-ho ang pulisya. Malalaman ng presidente ng grupo na pumunta siya sa safety deposit box ni Kang Ki-ung-ho na magdudulot ng hinala. Sa oras na iyon, ang kwento tungkol sa diary ay magbubunyag at iyon ay magdudulot ng kalamidad kay Kang Ki-ung-ho. Nang marinig niya ito, naisip niya na tama ito, kaya agad niyang sinabihan ang kanyang mga tauhan na ihinto ang pag-ulat sa pulisya. Pagkatapos, dinala ni Kang Ki-ung-ho si Evie Duum sa lugar kung saan sinunog ang kanyang mga magulang upang patahimikin siya. Ang mga alaala mula sa nakaraan ay parang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Evie Duum. Pagkatapos, tinukso at ininsulto siya ni Kang Ki-ung-ho at sinabing hindi siya karapat-dapat na maging pinuno. Kung hindi niya kayang gawin ang mga simpleng bagay, hindi niya kailanman magagawang ipaghiganti ang kanyang mga magulang sa buong buhay niya. Pagkatapos, sinunog ni Kang Ki-ung-ho ang diary sa harap niya. Nakita ni Evie Duum na naging abo ang notebook at tila namatay muli ang pangarap niyang maghiganti. Palagi siyang matatag, ngunit sa pagkakataong ito, nabigo siya at napaiyak. Nang makauwi si Han Mui-ang, napansin niya na nawawala na ang baril sa banyo. Nag-iwan si Evie Duum sa kanya ng isang USB na naglalaman ng sikreto kung bakit nasira ang kanyang pamilya noong nakaraan. 12 taon na ang nakalipas, ang paggawaan ng mga magulang ni Han Mui-ang ay sinaktan ng isang tao. Kailangang pasanin ng kanyang ama ang napakalaking utang kaya pinili niyang magpakamatay. Hindi kinaya ng kanyang ina ang pagkamatay ng kanyang asawa, kaya umalis siya sa bahay. Mula noon, si Han Mui-ang ay naging isang ulila na walang magulang. At ang mga taong nanakit sa kanyang mga magulang ay sina Evie Duum at Yeojong. Ang sandali na narinig ni Han Mui-ang ang balitang ito ay parang kidlat na tumama sa kanya. Ang taong buong puso niyang tinulungan ay siya pala ang sumira sa kanyang pamilya. Tinanong ni Han Mui-ang si Yeojong kung siya at si Evie Duum ba ang nanakit sa kanyang ama. Inamin ni
Jejong na sila ang gumawa niyon at inamin din na ginagamit nila si Han Muiang. Sa huli, sinabi niya kay Han Muiang na huwag na silang kontakin. Pagkatapos, isang maliwanag na ilaw ang tumama sa mukha ni Effie Duum at si Han Muiang iyon. Paumanhin, huli ako. Ngayon, umuwi na tayo, sabi niya. Dinala ni Han Muiang ang taong nanakit sa kanyang mga magulang pauwi at inalagaan ang kanyang mga sugat. Nang makita niya kung gaano siya kaalaga, tinanong ni Effie Duum kung bakit niya ginagawa iyon. Naisip ni Han Muiang na ginamit lang siya ng ibang tao, kaya niya nasaktan ang kanyang mga magulang. Sa huli, biktima rin siya, kaya hindi niya ito masisisi. Kinabukasan, hindi na kinaya ni Effie Duum ang pagiging mabait ni Han Muiang sa kanya. Kaya, umalis siya sa bahay niya at pumunta kay Do-han upang humingi ng isang buwang leave. Sinabi ni Do-han kay Han Muiang na nag-leave si Effie Duum. Samantala, inakala ni Duum na pinatay na ni Effie Duum si Nasa. At dahil na ospital si Yoon-young, dapat na lang maghiwalay ang kanilang grupo at nag-impact na rin siya upang umalis sa lungsod. Ngunit hindi sumuko si Han Muiang sa paghihiganti para sa kanyang mga magulang. Humingi siya ng tulong sa reporter na si Lee Yang-ji at sa pulis na si Ryu Jae-hyuk. Pagkatapos ng investigasyon, nalaman nila na ang grupo ay binuwag, ngunit 8 taon na ang nakalipas ay pinalitan nila ang kanilang pangalan at naging Zarus Corporation. Si Ma Kang-soo, ang chairman ng Zarus, ay inaresto dahil sa iligal na gawain. Kaya, 5 taon na ang nakalilipas, binago ang pangalan nito at naging Navis Corporation, ang kumpanyang pinamamahalaan ni Yang Ki-ung. Si Ma Kang-soo at Yang Ki-ung ay mga tauhan ng chairman ng korporasyon. Ang patuloy na pagbabago ng pangalan ng korporasyon ay dahil sa palagi nitong ginagawang iligal na gawain. Sa panlabas, ang Navis Corporation ay isang nakalista sa stock market na kumpanya, ngunit sa katotohanan, isa itong multi-level marketing scheme. Ngayon, nais ni Han Muiang na hanapin ang ebidensya ng kanilang iligal na gawain upang tuluyan silang malipol. Ngunit ngayon, nakalabas si Ma Kang-soo mula sa kulungan sa pamamagitan ng piyansa. Ang chairman ay inutusan si Secretary Man na ipaalam kay Jiang Ki-ung na papalit si Ma Kang-soo sa kanyang pwesto. Labag sa loob ni Jiang Ki-ung na ibigay ang kanyang upuan kay Ma Kang-soo. Ngunit dahil sa utos ng chairman, wala siyang nagawa kundi sumunod. Upang subaybayan si Ma Kang-soo, nagpadala si Jiang Ki-ung ng isang sekretarya para sa kanya. Samantala, tinawagan ni Han Muiang si Lee Do-young at sinabing umuwi na ito dahil hindi kumpleto ang Revenge Alliance kung wala siya. Matapos mag-isip ng matagal, hindi na napabayaan ni Lee Do-young ang pagkasira ng lipunan na ginagawa ng mga taong iyon. Pagkatapos, natagpuan ni Lee Do-young si Jejong na nagtatrabaho sa isang kainan at nakiusap siyang bumalik ito at tulungan siya kahit isang beses lang. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Lee Do-young na naging makasarili siya noon, kaya pumayag si Jejong na tulungan siya. Pagkatapos, bumisita siya sa ospital para kamustahin ang kalagayan ni Yoon-young. Nakipagkita si Lee Do-young kay Han Muiang at ipinahayag na opisyal na siyang babalik. Ngunit nagbigay si Han Muiang ng isang kondisyon para sa kanya na siya ang mamumuno sa revenge plan sa hinaharap. Ang unang misyon na ibinigay ni Han Muiang sa kanya ay isulat ng detalyado ang kasaysayan ng Red Eye at ang mga talaan ng trabaho nito. Lumabas na 0 taon na ang nakalilipas bago tumakas si An Jae-hong, ang manager ng Red Eye noon, ay pinabasa muna niya kay Lee Do-young ang lahat ng talaan ng trabaho ng korporasyon. Dahil sa kanyang pambihirang memorya, naibalik ni Lee Do-young ang buong nilalaman ng notebook na iyon. Sa ganoong paraan, magagamit ito bilang matibay na ebidensya laban sa Red Eye. Natagpuan ni Muiang ang isang nakatagong website na naglalaman ng kwento ng isang babaeng naengganyo sa isang multi-level marketing company. Sa huli, humantong ito sa pagkawalan niya ng pag-asa at pagpapakamatay, at ang kumpanyang iyon ay ang Navis Corporation ngayon. Kung gusto mong malaman kung paano ka malilinlang ng isang multi-level marketing company hanggang sa mawala ang lahat ng mayroon ka, kailangang panoorin ito ng mga kabataang nagbabalak magtrabaho ngayong tag-araw. Nang araw na iyon, nag-apply si Muiang bilang isang sales representative sa isang cosmetic company. Sinabi sa kanya ng marketing director na sa kumpanyang ito, kung magsisikap siya, ang 600 milyon na sweldo ay hindi panaginip. Pagkatapos ng isang buwan, makakabili na siya ng kotse. Pagkatapos ng kalahating taon, makakabili na siya ng bahay. At pagkatapos ng 3 taon, magiging pambansang manugang na siya ng mga nanay. Ngunit nang makapagsimula na siya sa trabaho, napagtanto ni Muiang na hindi pala nabebenta ang mga kosmetiko ng kumpanya. Malinaw na ang facial wash na binili nila sa halagang 100,000 ay ibinebenta sa 3 milyon. Sinabi pa ng direktor na ang komisyon ng kumpanya ay hanggang 60% ng kita. Kaya kung kumita sila ng 3 bilyon, 2 bilyon ang mapupunta sa bulsa niya. Dagdag pa sa 1.5 milyon na sweldo, ang kabuuan ay magiging 2 bilyon at 1.5 milyon. Ngunit mayroon ding ihihe ang kumpanya bawat tao ay kailangang makamit ang 300 milyon na benta bawat buwan. Hindi lang iyon, kailangan din ng mga empleyado na gumastos ng sarili nilang pera para sa inventaryo. Kapag naabot lang ang ihe, ibabalik ng kumpanya ang pera para sa mga produkto at ang komisyon gaya ng ipinangako. Kung wala kang pera para sa inventaryo, pahihiramin ka ng kumpanya sa mababang interes na 35% kada taon. Siyempre, maaari ka ring mag-invest ng sarili mong kapital at kapag naabot mo ang ihe, magkakaroon ka rin ng bonus. Pagkalipas ng 3 buwan, si Muiang, na likas na tapat, ay hindi man lang nakapagbenta ng isang bote ng facial wash. May utang pa siyang 1 bilyon sa kumpanya at hindi pa kasama rito
dito ang interes. Lumapit si Ho Yang sa manager at nakiusap na ibalik ang mga produkto sa kumpanya upang maibayad ang kanyang utang. Nais din niyang magbitiw sa trabaho, ngunit sinabi ng manager na hindi ito maaari. Ang mga produkto ay binili mo, ang utang ay kinuha mo, at nasa sa iyo kung magbibitiw ka, ngunit hindi mo maibabalik ang mga produkto. Ilang araw pagkatapos nito, napilitan si Ho Yang na magpatiwakal pagkatapos magsulat ng farewell letter. Sinabi ni Ho Yang kay Han Mo Yang na ang kumpanyang niloko, si Ho Yang ay ang Navis at marami pang biktima tulad niya. Maraming beses nang idinemanda ng ama ni Ho Yang ang Navis, ngunit dahil may tao ang Red Eye sa departamento, hindi pa rin nare-resolba ang kaso. Matapos makuha ang balita, agad na tinawag ni Han Mo Yang ang buong team upang linawin ang bagay na ito. Sinabi ni Nagyarong at Lee Jo-um na malapit nang magdeklara ng pagkalugi ang Navis. Dahil, batay sa karanasan ng Red Eye sa pamamahala, ito ay normal. Nagtatag sila ng isang kumpanya na may arbitraryong pangalan upang akitin ang mga biktima. Matapos kumita ng malaki sa iligal na paraan, bigla nilang bubuwagin ang kumpanya upang maiwasan ang ebidensya ng kanilang krimen. Pagkatapos, babaguhin nilang muli ang pangalan ng kumpanya upang patuloy na makapanling lang, kaya ilan lamang ang nakakahanap ng butas. Ang Navis Corporation ay naitatag na sa loob ng 5 taon, marahil oras na para kunin ang net. Iminungkahi ni Han Mo Yang na kailangan nilang makakuha ng ebidensya at mahanap ang chairman ng Red Eye bago malugi ang Navis. Kung hindi nila ito gagawin, magiging mahirap na mahuli silang lahat ng sabay-sabay. Ngunit upang makakuha ng mapanghimok na ebidensya, kailangan nilang makapasok sa loob. Ngayon, nagre-recruit si Makangsu ng mga senior management position, at ito ay isang bihirang pagkakataon upang makapasok sa loob ng Navis. Naalala ni Han Mo Yang ang isang taong napakababagay, at ito ay si Jeon Tae-hon, ang ama ni Ho Yang. Nang walang pag-aatubili, agad na nagpunta sina Han Mo Yang at Lee Seo-um upang makipag-usap sa kanya. Ngunit pagkatapos pumanaw ni Ho Yang, hindi nagtagal ay nagkasakit din ang kanyang asawa at namatay. Noong panahong iyon, nagdemanda rin siya ng ilang beses, ngunit walang nakatanggap ng tugon. Nawalan na siya ng pag-asa sa mundong ito, at buong araw siyang umiinom upang malunod ang kanyang sarili sa alak. Ang pagdating ni Han Mo Yang ay nagbigay kay Jeon Tae-hon ng muling pag-asa na makapaghiganti. Pagkatapos, dinala niya ito sa base ng kanilang team upang ipagpatuloy ang kanilang plano sa paghihiganti. Pagdating nila, sinabi nila sa kanya na mag-apply para sa posisyon bilang senior manager sa kumpanya ni Makangsu. Si Jejong ang gumawa ng magandang resume para sa kanya, habang si Lee Seo-um naman ang nagturo sa kanya ng mga technical skills. Bukod pa rito, ginawa siyang isang highly qualified na multi-level marketer. Sa huli, pumasa si Jeon Tae-hon sa interview ni Makangsu. Sa puntong ito, nag-recruit pa si Lee Seo-um ng isa pang malakas na assistant para kay Han Mo Yang. Siya ang dating boyfriend ni Yang Ki-ung-ja, ngunit nagkita sila sa pagkakataong ito sa isang ganap na naiibang pagkakakilanlan. Nangako siyang tutulungan niya si Lee Seo-um na hanapin ang baril, kaya pumayag itong makipagtulungan sa kanya. Ang tunay na layunin ni EC ay protektahan si Yang Ki-ung-ja. Dahil pagkatapos makontrol ni Makangsu ang Navis, mag-iisip siya ng paraan para patayin si Yang Ki-ung-ja. Ngunit sa totoo lang, hindi gaanong nagtitiwala si Han Mo Yang kay EC. Samantala, upang mabuhay, nakiusap si Nasa kay Makangsu na panatilihin siya sa trabaho. Pagkatapos, upang makuha ang tiwala ni Makangsu, ibinunyag niya dito ang isang bagay. Sinabi niyang pumasok si Lee Seo-um sa safety deposit box ni Yang Ki-ung-ja at kinuha ang isang diary na naglalaman ng impormasyon tungkol sa chairman ng Red Eye. Pagkarinig nito, agad na nagkaroon ng interes si Makangsu. Kung makukuha niya ang ebidensya na si Yang Ki-ung-ja ang may hawak ng diary, maaari niya itong tuluyang maalis sa daan. Pagkatapos, inutusan niya si Nasa na maghanap ng pagkakataon na maglagay ng hidden camera sa opisina ni Yang Ki-ung-ja. Nang araw na iyon, naglagay siya ng listening device kay Jeon Tae-hon. Samantala, sa pakikipag-usap ni Jeon Tae-hon kay Makangsu, nalaman niyang bago mabuwag ang Navis, ang huling paraan ng pagkuha ng pera ay ang stock manipulation. Una, pipili si Makangsu ng isang stock na may mababang presyo at bibili ng maramihan. Sa oras na iyon, maraming mamumuhunan ang susunod na bibili, ngunit kapag tumaas na ang presyo ng stock, ibebenta na nila ang lahat. Sa ganitong paraan, mabilis silang makakakuha ng malaking halaga ng pera nang hindi napapansin. Ngunit upang makabili ng stocks, kailangan nilang magkaroon ng hindi bababa sa 500,000 bilyong won. Ang perang ito ay kukunin ni Makangsu mula sa mga mamumuhunan, kaya lumikha siya ng isang plano para sa pagpapataas ng pondo para sa Navis. Lahat ng mga datos sa planong ito ay peke. Ang layunin ay linlangin ang mga mamumuhunan upang makuha ang kanilang pera. Bukod pa rito, may tinatarget na si Makangsu na isang batang mamumuhunan na napakayaman. Siya si Min Kang-jun, ang tagapagmana ng isang kilalang pamilya ng mga bilyonaryo. Ang kailangan ngayong gawin ni Han Mo Yang ay makuha ang nilalaman ng planong iyon at pigilan si Makangsu na makuha ang investment money. Binigyan ni Jejong si Jeon Tae-hon ng maraming XP at sinabihan itong sadyaing hulog ang mga ito sa opisina. Kapag may kumuha at gumamit ng SSP na galing kay Makangsu, makakapasok si Jejong sa kanilang computer. Sa ganoong paraan, makukuha niya rin ang impormasyon tungkol sa kanilang investment plan. Ngunit ang kanilang plano sa pagsubaybay at pag-infiltrate ay natuklasan ni Nasa. Natakot si Nasa na kapag nabunyag ang bagay na ito, iisipin ni Makangsu na isa siyang espiya at magdadala siya ng gulo. Kaya pinilit niya si Jeon Tae-hon na itigil ang kanyang undercover na trabaho. Sa huli, para sa kaligtasan ni Jeon Tae-hon,
kailangan siyang paalisin ni Han Muyang sa Nevis. Nang malaman ni Lee Jo yung nasinira ni Nasa ang kanilang plano, nagpasya siyang siya mismo ang makikipagkita rito. Bago siya umalis, sinabihan niya si Han Muyang na tanungin si Jae tungkol sa shift schedule ng Nevis security. Sa pagkakataong ito, hindi naging matigas si Lee Jo yung kundi naging emosyonal siya kay Nasa. Sinabi niya na nami-miss na siya ni na Jong at Yoon Yung at gusto nilang bumalik siya para makipagtulungan. Sinabi rin niya na sa huling pagkikita nila sa vault, hindi niya talaga gusto na paputukin siya. Bukod pa rito, sinabi rin niya na handang tanggapin siya ng buong team anumang oras na gusto niyang bumalik. Sa huli, sinabi ni Lee Jo yung kay Nasa ang schedule ng shift change ng mga security guard. Sinabi niya kay Nasa na maglagay ng kamera sa opisina ni Jiang Kyung sa oras ng overtime ng mga security guard. Bago siya umalis, nakiusap pa siya kay Nasa na alamin ang oras at lugar ng pagkikita ni Makang Su at Min Kang Jun. Mabilis na natapos ni Nasa ang pagkakabit ng kamera sa opisina ni Jiang Kyung. Pagkatapos, pumunta siya kay Makang Su at ginamit ang dahilan ng pag-access sa software ng kamera para makuha ang telepono nito. Nakita ni Nasa ang oras at lugar ng pagkikita ni Makang Su at Min Kang Jun sa telepono nito. Hindi nagtagal, nakita si Nasa na ipinadala ang nilalaman ng mensaheng ito kay Rarong. Sa loob ng 3 araw, makikipagkita si Makang Su kay Min Kang Jun sa pribadong party ng dalaga. Sa oras na iyon, ipapakita ni Makang Su kay Min Kang Jun ang nilalaman upang akitin itong mag-invest. Ang kailangan ngayong gawin ni Han Muyang ay lihim na makapasok sa venue ng party. At kailangan ding sirain ang tiwala sa pagitan ni Makang Su at Min Kang Jun upang pigilan ang dalaga na mag-invest sa Nevis. Ngunit lumitaw pa rin siya muli dahil kailangan ng imbitasyon para makapasok. Natuklasan ni Fa Duum sa mga bisita ang isang pamilyar na pangalan, si Seo Gisuk, ang ina ni Zai. Kinabukasan, pumunta si Han Muyang kay Zai at sinabi sa kanya na hilingin ang imbitasyon mula sa kanyang ina. Pagkaraan ng 3 araw, nagpanggap si Han Muyang at Fa Duum na magkasintahan at nakihalubilo sa lugar ng party. Sinira ng mag-asawa ang isang negosasyon na nagkakahalaga ng 500,000 bilyon sa isang high-end na party. Ang dalawang panig ay ang pinakabatang tagapagmana ng Korean Chaebol at ang pinuno ng isang multi-level marketing company. Pumasok si Fa Duum sa bodega at nagsimulang bantayan ang bawat galaw sa party. Si Han Muyang, ang bida, ay mabilis na dumating sa eksena, ngunit hindi nakita ang anumang kakaiba. Nagtulungan sina Han Jae-in at Lee Ro-um na ibuhos ang red wine kay Han Muyang. Ang layunin ay para umuwi si Han Muyang upang magpalit ng damit, ngunit hindi inaasahan, nakilala niya si Lee Ro-um. Naging malinaw na dinala noon si Lee Ro-um sa Red Eye School ng kanyang ina, kaya nakilala na siya noon ni Han Muyang. Sa kabutihang palad, ang ina ni Lee Ro-um, si Shin Jae-ho, ay dumating sa tamang oras upang matigil ang tensyon. Sa sandaling iyon, ang host ng party na si Min Kang Jun ay dumating din. Ang gwapong si Jung Ho ay nagplano na gamitin ang kanyang kagandahan upang akitin si Min Kang Jun. Hindi nila alam na si Min Kang Jun, na may parehong talento at hitsura, ay isa palang bakla. Diretso siyang lumabas sa gitna ng maraming tao at tumabi kay Jo-um, na nakadamit ng elegante. Si Min Kang Jun ay direktang pumulupot sa kamay ni Jo-um mula sa likuran, at pagkatapos ay dali-daling humingi ng paumanhin at sinabing nagkamali siya ng tao. Mula sa titig ni Min Kang Jun, nakita ni Jo-um na gusto siya nito. Agad siyang nagsinungaling at sinabing mayroon siyang isang proyekto na inaasahan niyang maaring pondohan ni Min Kang Jun. Samantala, pumasok si Makang Su sa banyo at tinawagan ang kanyang assistant upang magdala ng bagong suit. Sinundan siya ni Muyang sa banyo at sinabi kay Makang Su na tiyak na hindi magugustuhan ni Min Kang Jun ang kanyang proyekto. Pagkatapos, sinabi niyang maaaring isaalang-alang ni Makang Su ang pakikipagtulungan sa kanya. Nang tanungin kung sino siya, binigyan ni Muyang si Makang Su ng peking business card ng isang investment company. Nang makita ni Rarong na lumabas na si Makang Su sa banyo, agad niyang ipinagbigay alam ang sitwasyon. Nag-aalala si Muyang na mabunyag sila, kaya mabilis niyang hinila si Jo-um papalabas. Nang papalapit na si Makang Su kay Min Kang Jun upang sabihin sa kanya ang tungkol sa investment, biglang sumulpot si Jiang Kyung. Lumabas na palihim ding naghanda si Jiang Kyung ng sarili niyang plano. Gusto niyang agawin ang investment ni Min Kang Jun mula kay Makang Su. Sa huli, nagpasya si Min Kang Jun na pag-iisipan pa ang proyekto ng dalawa sa loob ng 2 araw. Samantala, habang wala si Jiang Kyung, si Zai ay nagpadala ng mga tao sa opisina ni Jiang Kyung upang hanapin ang baril ni Jo-um. Bagamat hindi niya ito natagpuan, natuklasan niya na mayroong kamera na inilagay si Nasa sa kisam. Ang magandang plano ni Makang Su ay walang awang sinira ni Jiang Kyung, walang pag-aatubili, agad na dinakip niya si Nasa upang tanungin. Si Nasa ay binugbog ng husto at kahit malapit na siyang mamatay, hindi niya inamin na siya ang nag-leak ng nilalaman ng mensahe. Sa katunayan, si Jo-um ang nagbunyag ng sikreto kay Jiang Kyung upang mailigtas ang sarili. Pinindot ni Nasa ang distress button sa kanyang relo. Hindi nagtagal, nakatanggap agad si Rajong ng signal ng tulong. Kung hindi ko makuha ang pera kay Min Kang Jun ngayon, kayong dalawa, ikaw at si Jiang Kyung, ay parehong mapapatay sa aking mga kamay. Pagkatapos marinig ni Rajong ang pagbabanta kay Nasa, agad niyang tinawagan si Jo-um. Sa oras na iyon, nagde-date si Jo-um at si Min Kang Jun sa isang maliit na bar. Pagkatapos lang ng ilang baso ng alak, naakit na ang dalaga kay Jo-um.
Upang matiyak na makukuha niya ang pera, naghintay si Ma Kang-soo sa anunsyo ni Min Kang-jun habang nagpupunta rin siya kay Mu-iang upang akitin itong mag-invest. Upang mabilis na makuha ang pera, direkta niyang ibinunyag ang kanyang maruming money trail at nangako ng malaking pabuya kay Mu-iang. Sinabi ni Jo-um kay Min Kang-jun na huwag itong mag-invest sa proyekto ni Ma Kang-soo. Pagkatapos marinig ito, tila pumayag si Min Kang-jun sa hiling ni Jo-um. Ngunit sa sandaling iyon, tumawag si Ra-jong upang ipaalam ang kritikal na sitwasyon. Nagulat si Jo-um nang malaman na binantaan si Nasa. Upang mailigtas si Nasa, wala siyang nagawa kundi pumayag na sabihan si Min Kang-jun na mag-invest kay Ma Kang-soo. Pagkatapos nito, ipinadala ni Min Kang-jun ang kanyang pagpayag na mag-invest kay Ma Kang-soo. Sa kabilang banda, nang matanggap niya ang pera, agad niyang kinansela ang pakikipagtulungan kay Mu-iang. Pagkatapos, nagpadala si Johan ng mga tao upang iligtas si Nasa mula kay Ma Kang-soo. Samantala, inilagay ni Ma Kang-soo ang lahat ng 4,500 bilyong won ng investment money sa pagbili ng stocks. Pagkatapos ay tumaas ang presyo ng stocks na iyon. Agad siyang nagdaos ng meeting upang maghanda para sa susunod na hakbang ng pagkuha ng mas maraming investment money. Habang siya ay lihim na nagagalak at naghahanda na tanggapin ang pera, si Ma Kang-soo at ang kanyang Navis Corporation ay nakaranas ng isang mapanirang atake. Sa panahong nakakulong si Nasa sa kanyang opisina, palihim niyang isinaksak ang AFB ni Ra-rong sa computer ni Ma Kang-soo. Hindi lamang niya ninakaw ang nilalaman ng peking plano nito, kundi naglagay rin siya ng virus sa computer. Sa mismong pagbubukas ng meeting ni Ma Kang-soo, ipinakita sa malaking screen ang lahat ng mga peking datos at stock manipulation. Bukod pa rito, ang lahat ng sinabi niya kay Mu-iang ay palihim na na-record at ipinapatugtog sa speakers ng meeting. Matapos mabunyag ang bagay na ito, agad na nagbago ang stock market. Inisip ni Ma Kang-soo na sinira ni Giang Ki-ung ang kanyang plano. Pumunta siya sa rooftop upang hanapin si Giang Ki-ung at handa na siyang patayin. Pagkatapos, isang katawan ang biglang nahulog mula sa itaas, ikinagulat ng lahat. Ang katawan na nahulog mula sa itaas at tila walang buhay ay si Ma Kang-soo. Lumabas na dumating sa oras ang subordinate ni Giang Ki-ung at itinulak si Ma Kang-soo mula sa gusali. Dahil dito, ang subordinate na iyon ang naging scapegoat at inaresto ng pulisya. Na-access ang computer sa lihim na silid ni Giang Ki-ung at nawala ang mga ebidensya ng krimen ng Navis Group na nakuha noon. Pagkatapos, wala silang nagawa kundi lumipat palabas ng tindahan ni Gyejo. Si Nasa, na iniligtas ni Do-young mula kay Ma Kang-soo, ay bumalik na sa team. Pagkatapos magising, agad na sinabi ni Nasa kay Jingo ang kanyang hinala. Posibleng kinopya ni Giang Ki-ung ang impormasyon tungkol sa chairman ng Red Eye sa isang memory card at itinago ito sa lighter na lagi niyang dala. Pagkarinig nito, sinabi ni Jingo kay Nasa na huwag muna itong sabihin kay Do-young. Pagkatapos ay inutusan niya si Nasa na gumawa ng isang lighter na kamukha ng kay Giang Ki-ung. Lumabas na ang balita tungkol sa pagmamanipula ng Navis Corporation sa stock market. Inutusan ni Mu-iang ang team na hanapin ang mga biktima na natrap ng Navis Corporation. Mas maganda kung kasalukuyang miyembro ng Navis para sa susunod na hakbang. Plano niyang maging abogado ng mga biktima at pagsama-samahin sila upang idemanda ang Navis Corporation. Kapag nalagay sa peligro ang Navis, tiyak nalilitaw ang chairman ng Red Eye upang ayusin ang sitwasyong ito. Sa oras na iyon, maaari nilang samantalahin ang pagkakataon upang hulihin ang masamang chairman. Upang makakuha ng mas maraming ebidensya mula sa mga naloko na empleyado ng Navis, nagbukas sila ng isang peking lending company. Bukod pa rito, ipinropaganda nila na magpapahiram sila sa mga empleyado ng Navis sa mababang interes. Agad na marami sa mga empleyado ng Navis ang pumunta doon para magtanong tungkol sa pautang dahil sa problema sa kapital. Itinala ni Do-young ang proseso kung paano sila niloko ng kumpanya at pagkatapos ay dumating ang turn ni Mu-iang. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang abogado upang bigyan sila ng libreng legal na tulong. Sa ganitong paraan, madali silang nakapagtipon ng maraming biktima. Naghanda rin si Mu-iang na tulungan ang mga biktima na idemanda ang Navis. Ilang araw pagkatapos nito, nakilala nila ang isang espesyal na customer at ito ay ang ina ni Mu-iang na si Park Jae-ang. Sa kasamaang palad, ito rin ang oras na bumalik si Mu-iang mula sa isang business trip kaya nagkaroon ng pagkakataong magkita ang mag-ina pagkatapos ng 20 taon. Ipinahayag ni Park Jae-ang ang lahat ng paghihirap at pananabik niya sa loob ng 20 taon sa harap ng kanyang anak. Samantala, nakuha ni Jingho mula kay Nasa ang isang lighter na katulad ng kay Giang Ki-ung. Pagkatapos, hinanap niya si Jae-ang, umaasang matutulungan siya nitong palitan ang lighter ni Giang Ki-ung. Nang tanungin siya ni Jae-ang kung bakit niya kailangan ang lighter, ipinaliwanag ni Jingho na ginaganti niya si Jo-ung. Sinabi ito ni Jingho dahil noong nasa Red Eye pa sila, sina Jae-ang at Gyo-ung ay magkasintahan. Ngunit kalaunan ay natulog si Jae-ang kasama si Giang Ki-ung upang matupad ang kanyang hiling. Matapos ang kanilang pagkikita, sinabihan ni Jae-ang si Jingo na ibigay ang baril kay Gyo-ung. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala talagang oras si Jingo na pansinin ang sinuli. Agad niyang inilipat ang lahat ng impormasyong nakaimbak sa memory card sa kanyang telepono at ipinadala kay Jae-ang. Kasabay nito, papunta si Giang Ki-ung sa airport upang pumunta sa ibang bansa. Nang matuklasan niyang pinalitan ang kanyang lighter, agad niyang sinabihan ang driver na hanapin ang sinulit. Napatulala si Jingo nang makita
nakita niya ang nakasulat sa memory card tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng presidente. Kahit sa panaginip ay hindi niya inakala na ang presidente ay ang taong nasa likod niya. Kaya, binaril si Jingo at humando sa isa-isang malaking punang dugo. Bago siya binaril, naipadala niya kay Jajong ang impormasyon na ang Fred ay ang presidente ng Red Eye. Sa pagkakataong ito, dumating si Jiang Qiongja at nakita ang eksenang ito. Tinanong siya ng Fred kung bakit hindi niya sinabi ang kanyang pagkakakilanlan 0 taon na ang nakakaraan. Dahil wala itong kinalaman sa kahit ano at sapat na sa kanya na mayroon siya. Pagkatapos, sinabihan ng Fred si Jiang Qiongja na maghintay sa kanya sa isang ahensya na nagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa. Nang makita ni Jajong ang impormasyong ipinadala ni Jingo, agad niyang napagtanto na nasa panganib siya. Nang sundan nila ang lokasyon sa relo ni Jingo, isang pool lang ng dugo at ang relo niya ang kanilang natagpuan. Sa sandaling ito, nakatanggap si Jo-um ng mensahe mula sa isang estranghero at mabilis siyang pumunta sa address na ipinadala sa mensahe. Sa silid, may 2 ifi na nakabukas at mayroong encyclopedia na kabisado niya mula pa noong bata siya. Tapos, biglang nakita ni Jo-um ang isang litrato na nakadikit sa kwelyo ng lalaki. Lumalabas na ang taong ito ang pangatlong tao na nanakit sa kanyang mga magulang sa edad na iyon. Sa kabilang banda, si Muiang naman ay biglang hinanap ng kanyang amain na si Kang Ki-ung-ho. Sinabi ni Kang Ki-ung-ho kay Muiang na ang totoo ay hindi pa patay ang kanyang ama. Sa halip, palihim niyang binantayan ang buhay ni Muiang. Plano sana ni Kang Ki-ung-ho na ayusin ang pagkikita ng mag-ama, ngunit 2 araw na ang nakalilipas ay natuklasan niyang nawawala ito. Bukod pa rito, sinabi ni Kang Ki-ung-ho kay Muiang ang isang katotohanang parang kidlat sa gitna ng malinaw na kalangitan. Iyon ay ang pera para makapag-aral si Muiang ng abogasya at makapasa sa bar exam ay ibinigay ng kanyang tunay na ama. At 1 linggo na ang nakalipas, nalaman niya mula sa tunay na ama ni Muiang na ang perang iyon ay nakuha sa pamamagitan ng paggawa ng ginto mula sa ibang tao. Mas nakakagulat pa na ang mga taong ginawang ginto ay ang mga magulang ni Duo. Nang marinig ni Muiang ang balitang ito, siya ay parang tinamaan ng kidlat at agad na napaupo sa sahig. Sa kabilang banda, binaliktad ni Duo ang litrato at nakita ang pangalan ng tao sa likod nito na si Han Jae-seok na ama ni Han Muiang. 10 taon na ang nakalilipas. Ang kumpanya ni Han Jae-seok ay sinira ng Red Eye Corporation na nagresulta sa pagkalugi. Nang magbabalak ng magpakamatay si Han Jae-seok, natagpuan siya ng mga tao ng Red Eye. Binigyan nila siya ng malaking halaga ng pera at sinabihan siya, si Lee Chung-sik at si Shin Ji-ho na gawing ginto ang mga magulang ni Duo. Ang lahat ng nangyari at nangyayari ay plano lang ng Fred. Nang malaman ni Duo na ang tunay na ama ni Muiang ang gumawa ng ginto sa kanyang mga magulang, parang tinusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Sa sandaling ito, tumawag ang Fred at tinanong si Duo kung nasiyahan ba siya sa regalo. Kaya ikaw pala ang gumawa ng lahat ng ito, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, pinindot ng Fred ang buton sa kanyang kamay at unti-unting nabigti si Han Jae-seok. Sa kabutihang palad, sinubukan ni Duo na putulin ang lubid upang iligtas siya mula sa bingit ng kamatayan. Sa huli, pinili ni Han Jae-seok na pumunta sa istasyon ng pulisya upang sumuko. Pagkatapos, upang iligtas si Jingo, pumunta si Duo sa isang abandonadong ospital at nakilala ang Fred. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, nagsimula siyang takutin ang babae sa pamamagitan ng mga bastos na salita. Bago umalis ang Fred, iniwan niya ang baril kay Duo at sinabi sa kanya kung saan nagtatago si Jiang Qiongja. Sinabi niya kay Duo na gawing ginto si Jiang Qiongja o kung hindi ay sasaktan niya sina Jingo, Gyajong at Nasa. Hindi nagtagal, dumating si Nasa at dinala si Jingo sa ospital. Pagkatapos ng first aid, ligtas na si Jingo. Samantala, hawak ang baril, nagplano si Duo na mag-isang hanapin si Jiang Qiongja. Bago niya tapusin ang tawag kay Gyajong, sinabi niya sa dalaga at kainasa na protektahan si Jingo. Sa kabilang banda, hinanap ni Muiang si Duo at nakarating sa istasyon ng subway. Para mapigilan si Muiang na sumali sa huling paghihiganti, itinapon ni Duo ang kanyang telepono. Pagkatapos, hinanap niya si Jiang Qiongja na nagtatago sa ahensya. Sinabi ni Duo kay Jiang Qiongja na ipinadala siya ng Fred dito upang gawin siyang ginto. Ngunit matigas pa rin ang ulo ni Jiang Qiongja. Sinasabing kung mamamatay siya, hindi rin mabubuhay ang Fred. Matapos gawing ginto si Jiang Qiongja, pumunta si Duo sa ospital upang dalawin si Jingo. Nang matanggap ang balita, mabilis ding tumakbo si Muiang sa ospital. Tinawag ni Duo si Muiang sa labas at tinanong siya, sinabi mong poprotektahan mo ako, tama? Tama, anuman ang kasalanan ko, tama. Okay lang. Pagkasabi nito, dumating ang mga pulis kaya hinila ni Duo si Muiang at hinalikan sa labi. Pagkatapos, nahuli si Duo ng mga pulis dahil sa krimen na pagpatay. Naiwan si Muiang na nalilito sa kinatatayuan niya. Matapos maaresto si Duo, ang prosecutor na namamahala sa kaso ay ang taong tumulong sa kanya sa pagsisiyasat tungkol kay Navis Ten Ryujae-hyuk. Siya rin ang prosecutor sa kaso ng manipulasyon ng boto ni Navis. Dahil sa malaking interes sa kaso, hindi nagbalak si Ryujae-hyuk na maging bukas kay Duo. Nakita ng mga pulis ang telepono ni Duo sa pinangyarihan ng krimen. Natuklasan din sa browser ng telepono na naghanap
naghanap siya ng impormasyon tungkol sa pampamanhid. At ang resulta ng autopsy ay nagpakita na si Jiang Kyung-ra ay tinurukan ng pampamanhid bago ginawang ginto. Sa corridor camera kung saan nangyari ang krimen, nakita ng mga pulis na hawak ni Duum ang baril at papunta sa lugar kung saan namatay si Jiang Kyung-ra. Kaya, siya ang naging pinakamalaking suspect ng mga pulis. Sa harap ng video ng pulis, pinili ni Duum na manahimik sa loob ng 48 oras. Kung hindi mapapatunayan ni Duum na inosente siya, formal na siyang ikukulong. Makalipas ang ilang sandali, hinanap ni Muyang si Ryu Jae-hyuk at sinabi sa kanya na sa totoo lang, si Jae-hyuk ang nasa likod ng manipulasyon ng boto ni Navis. Ang pagkamatay ni Jiang Kyung-ra ay malaki ang posibilidad na sinisisi ng thread kay Duum. Nang marinig ito, sinabi ni Ryu Jae-hyuk na magbigay siya ng matibay na ebidensya. Ngunit syempre ay hindi nakapagbigay si Muyang. Dinala ni Jejong ang kanyang laptop at notebook sa loob ng gusali, ngunit hinila siya palabas ng security guard. Nauna nang nakipag-usap si Uyang Ji at inilagay ang kanyang access card sa ilalim ng vending machine. Sa silid ng interogasyon, labis na tensyonado sina Jejong at nasa sa prosecutor. Hindi nila inamin na tinulungan nila si Duum na gawing ginto ang ibang tao, ngunit hindi rin nila ito itinanggi. Sa panahong iyon, nagkunwari si Jejong na pupunta sa banyo at pinalitan ang espesyal na access card ni Uyang Ji. Pagkatapos, ginamit niya ang espesyal na access card upang pumunta sa computer room ng gusali. Pagkatapos, ginamit niya ang computer upang makapasok sa sistema ng prosecutor office at nagpadala ng abiso kay Ryu Jae-hyuk. Sinabi niya na ang police car na nagbabantay kay Duum ay nasa basement na, kaya sinimulan ni Ryu Jae-hyuk na dalhin ang suspect sa basement. Habang naghihintay sila sa elevator, sinabi ni Duum kay Ryu Jae-hyuk ang buong proseso ng pagkikita nila ni Jiang Kyung-ra noong araw na iyon. Noong araw na iyon, hindi binaril ni Duum si Jiang Kyung-ra. Alam ni Jiang Kyung-ra na si Duum ay pinadala ng thread, kaya sinabi niya ang kanyang alas sa kanya. Pagkatapos, tinawagan ni Jiang Kyung-ra ang manager ng isang hotel. Inilagay niya ang ebidensya ng mga krimen ng Navis at Red Eye sa vault ng hotel. Kapag nakuha ang mga ebidensyang ito, may paraan para mahuli ang thread. Sa huli, isinulat ni Jiang Kyung-ra ang kanyang pangalan sa business card at ibinigay ang kanyang telepono kay Duum. Kailangan lang ni Duum na dalhin ang business card at telepono sa hotel upang makuha ang ebidensya sa vault. Ngunit may isang kahilingan si Jiang Kyung-ra. Umaasa siya na hindi agad ibibigay ni Duum ang ebidensya sa prosecutor. Nais niyang hintayin ang thread na puntahan siya at marinig mismo sa kanyang bibig na gusto siyang gawing ginto. Mukhang mahal na mahal ni Jiang Kyung-ra ang thread. Ngunit sa mata ng bastos na lalaki, isa lamang siyang laruan. Matapos umalis ni Duum, biglang nakita ng thread na buhay pa si Jiang Kyung-ra. Kaya sinamantala niya ang tiwala ng babae sa kanya at sinabihan itong uminom ng isang baso ng pampamanhid. Pagkatapos, kalmado niyang kinuha ang kanyang tay, sinakal si Jiang Kyung-ra hanggang sa mamatay at itinapon ang telepono ni Duum sa pinangyarihan ng krimen. Ginawa niya ito upang isipin ng mga pulis na ginawa ni Duum na ginto si Jiang Kyung-ra. Nang marinig ito, sinabihan ni Ryu Jae-hyuk si Duum na ibigay ang mga dokumento sa vault. Ngunit hindi naniwala si Duum na kayang itulak ni Ryu Jae-hyuk ang thread sa libingan. Sa kabilang banda, nagpadala ang thread ng mga tao upang dalhin si Duum sa isang walang tao na pier. Bago bumaba sa kotse, ginamit ni Duum ang kanyang relo upang magpadala ng lokasyon sa secret room ni Duum. Sa sandaling ito, nagkataong nagbabantay si Ryu Jae-hyuk at ang kanyang mga tauhan sa lihim na silid at nakita ang paalala ng pulis ni Duum. Nang walang pag-aalinlangan, agad na dinala ni Ryu Jae-hyuk ang kanyang mga tauhan sa lokasyon ni Duum. Lumalabas na inamin ni Duum na tinulungan niya at ninasa si Duum na tumakas. At bago mahuli si Duum, ibinigay niya kay Duum ang mga dokumento na nakuha niya mula sa vault ni Jiang Kyung-ra. Matapos ayusin ang mga dokumentong ito, iniwan ni Jejong ang mga ito sa lihim na silid kasama ang isang telepono ni Jiang Kyung-ra. Nang magkita sina Duum at Jai, sinabi niya sa lalaki na nakuha niya ang ebidensya ng kanyang krimen mula kay Jiang Kyung-ra. Nang makita na hindi naniwala si Jai, agad na sinabi ni Duum ang paraan kung paano niya nilabhan ang pera sa isang lihim na account. Pagkatapos marinig ito, tinanong ni Jai si Duum kung bakit hindi niya ibinigay sa pulis ang ebidensya ng krimen. Sinabi ni Duum na hindi siya makatakas sa pagiging suspect sa krimen, kaya kahit sabihin niya sa pulis, makukulong pa rin siya. Matapos ang maraming taon sa bilangguan, ayaw nang mabuhay ni Duum doon ng kahit isang araw pa. Gusto rin niyang tumakas sa ibang bansa at magkaroon ng ganap na ibang buhay. Kaya, pumunta si Duum dito upang makipagnegosasyon kay Jai para makuha ang 100 bilyong won. Kung pagkatapos ng 5 minuto ay hindi pa rin pumasok ang pera sa account ni Duum, ay ipadadala sa himpilan ng pulisya ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay sa mga krimen ni Jai, pati na rin ang kasalukuyang lokasyon nilang dalawa. Nang marinig ito, umiti lang si Jai nang walang magawa. Wala siyang ibang pagpipilian kundi buksan ang terminal device para sa pagtanggap ng pera at i-transfer ito kay Duum. Sa sandaling binuksan ni Jai ang device, nakatanggap si Ryu Jae-hyuk at ang kanyang mga kasamahan ng alerto mula sa computer ni Jejong. Dahil dito, nakumpirma nila na si Jai ang may-ari ng lihim na account.
Nang walang pag-aalinlangan, agad na tinawagan ng kasamahan ni Ryu Jae-hyuk ang pulisya upang arestuhin siya. Nang makita si Jae na parang baka na naloko, napangiti si Doom na parang panalo. Ngunit ang kanyang ngiti ng tagumpay ay nagpahalata kay Jae na siya ay nabiktima ng bitag ni Doom. Sa galit, agad niyang kinuha ang baril at gusto siyang patayin agad. Sa sandaling handa na siyang barilin, isang putok ng baril ang biglang umalingaw-ngaw na sumira sa katahimikan. Sa kabutihang palad, bago pa man bigyan ni Muyang si Jae ng isa pang bala, napigilan siya ni Muyang. Hindi nagtagal, dumating si Ryu Jae-hyuk kasama ang 500 na pulis sa pinangyarihan ng krimen. Dahil sa tulong ni Ryu Jae-hyuk, matagumpay na napawalang sala si Muyang. Hindi rin binalak ng mga taga-prosecutor na kasuhan siya sa krimen na pagbaril sa isang tao nang walang pahintulot ng pulisya. Ang kanilang mga aksyon ay tahasang kinumpirma na ang pagbaril ni Muyang ay isang lehitimong pagtatanggol sa sarili. Ngunit sina Doom, Jae-jong, at Nasa ay hindi ganoon kaswerte. Si Doom ay kinasuhan ng pagtakas habang nasa ilalim ng interogasyon ng prosecutor. Sina Nasa at Jae-jong ay nadamay rin dahil sila ang mga kasabwat na tumulong sa kanya. Bukod pa rito, sila rin ay nasangkot sa krimen na hindi otorisadong pagpasok sa sistema ng prosecutor the office. Matapos ang masusing pagsusuri, ang tatlo ay kinasuhan pa rin sa batas. Sa araw ng paglilitis, tinupad ni Muyang ang kanyang pangako na maging abogado para sa tatlo. Dahil dito, nabunyag din ang katotohanan na ginagamit ng Red Eye Corporation ang mga henyo ng bansa para sa kanilang mga maling gawain. Sa harap ng korte, may kumpiyansang sinabi ni Muyang ang tunay na layunin ng pagtakas ni Doom habang nasa ilalim ng interogasyon. Kung hindi niya ginawa iyon, hindi nila kailanman mahuhuli ang tunay na utak sa likod ng Red Eye Corporation. Kaya, ang kanyang pagtakas ay itinuturing na isang aksyon para sa katarungan. Bukod pa rito, kailangan nilang gumamit ng ibang mapanlin lang na pamamaraan upang malutas ang problema. Ang dahilan ay dahil noong bata pa sila, dumaan sila sa isang espesyal na pagsasanay mula sa Red Eye Corporation. Dahil dito, ang kanilang pananaw sa buhay ay lubhang baluktot. Bagaman sila ay mga taong nakakasakit, sila rin ay mga kaawa-awang biktima ng Red Eye Corporation. Sa huli, ang hukom at ang mga mahistrado na naroroon sa paglilitis ay naantig sa mga sinabi ni Muyang. Bukod pa rito, nakakuha rin si Gyaom ng simpatya mula sa publiko. Walang sinuman ang sumasakit sa isang taong nagsisisi, kaya naawa ang lahat kay Gyaom nang makita ang kanyang pagsisisi at pagbabago. Matapos ang matagal na pag-iisip, sa huli ay hinatulan si Gyaom ng 1 taon at 6 na buwan na pagkakakulong. Si Gyao, bilang kanyang kasabwat, ay kailangan ding makulong ng 1 taon. Dahil mas kaunti ang kanyang naging partisipasyon, si Nasa ay kailangan lang makulong ng 9 na buwan. Para sa Thread, dahil sa kanyang malupit na mga gawa, ang habang buhay na pagkakakulong ay napakaangkop. Mabilis na lumipas ang panahon at makalipas ang 1 taon, pinalaya na sina Nasa at Gyao. Habang si Gyaom ay nasa bilangguan upang pagbayaran ang kanyang mga pagkakamali, tinulungan siya ni Muyang na matagumpay na makakuha ng 1 bilyong won na bayad pinsala mula sa gobyerno. Dahil sa kanyang mabuting pag-ugali at pagpapabuti, pinalaya si Gyaom ng 3 buwan bago ang takdang oras. Kasabay nito, gumaling na rin si Gyao na nagpapagaling sa ospital. Pagkatapos makalaya sa bilangguan, ginamit ni Gyaom ang pera na ibinayad sa kanya ng estado upang bumili ng isang napakalaking apartment. Sila ay muling nagsama-sama, sina Nasa, Gyao at Gyaom na nanirahan ng magkasama na parang pamilya. Sa mga darating na araw, tiyak na lilikha sila ng isang magandang kwento ng pag-ibig. Dito nagtatapos ang palabas ngayon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe para suportahan kami.